Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sa sumunod na araw ay lumipat ang eksena sa Chen Dojo, kung saan makikitang nagtsatsaa ang apat. Napatanong si Lady Chen kung ano raw ba kaya ang binabalak na gawin ni Fan kay Yu at how sinabi ni Mrs. Wang Yun na kahit na ano pa man ang mapagdesisyonan ni Fan, nakahanda siyang sumuporta nang biglang dumating yung dalawa at kapansin-pansin ang iniimit nilang aura. Nabigla ang apat sa pambihirang tagpong ito. Lumapit si Chen Yu sa kanyang ina, nagtanong kung bakit hindi sila nito tinawag upang sumali. Sinabi ni Chen Hao na sa tingin niya ay ayaw share ng mga ito sa kanila ang mga exquisite na snack na ito na nagmula sa Earth. Nagkatinginan si Mr. Kexing at Grandpa Chen Yu. Sambit ni Mrs. Wang Yun, nagtanong kung papaanong. Nagtanong si Mr. Kexing kung ang mga ito ba ay ini-spare ng kanilang older brother. Older brother. Pagtataka ni Chen Hao, nagtanong kung sino yun, na siya ring ipinagtaka't ikinagulantang ng mag-ama. Napatanong kung ano ang nangyayari rito. Sa pamamagitan ng telepathy ay sinabi ni Chen Fan sa apat na binago niya ang alaala ng dalawang ito since siya ay kinasusuklaman ng mga ito ng lubos. Tinanggal niya ang kanyang sarili mula sa alaala ng mga ito at ang mga ito na ang papalit sa lugar niya at siyang makakasama ng mga ito. Fan. Sambit ni Mrs. Wang Yun, sabay tingala na siyang naging dahilan upang mapatingala rin ang dalawa. Idinagdag ni Chen Fan na oras na para sa kanya upang mag-embark ng bagong journey, upang i-discover ang undiscovered. Ang mga ito raw ay mag-iingat. Sumagot si Mr. Kexing na kung ganun ipapanalangin nila ang ligtas nitong pagbabalik. Sa space ay sinabi ni Ancestor Zong kay Chen Fan na ngayong ito ay bumalik na rito bilang isang void returning cultivator. Sa tingin niya dapat lang natawagin niya itong senior. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Chen Fan, nagsabing iyon ay hindi na kailangan. Ang kanyang family ay naging ligtas dahil ito ay ang siyang nagpo-protect sa kanila mula sa lilim at nais niyang magpasalamat dahil doon. Idinagdag ni Ancestor Zong na walang sino man ang makakasurvive kapag ka ang Earth ay nagtapos. Kapag ka ito ay namatay, tiyak na ang kanyang Zong family ay iwa-wipe out ng Chu family. Immortal Emperor Chen, ito raw ba ay aalis muli? Sumagot si Chen Fan na ang kanyang balak sa kanyang pagparito ay upang magpaalam sa kanyang family, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang dadatnan niya rito. Gayunpaman, buti naman at ang lahat ay nagtapos ng maayos. Nagtanong si Ancestor Zong kung kailangan ba nito si Yao Yao at Ziming. Maaari niya raw itong pasamahan sa mga iyon. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na hindi na kailangan mag-isa siyang aalis sa pagkakataong ito, daw pakiusap remind daw nito ang mga iyon na i-improve ang kanilang mga skills at agad na lumipad paalis. Sumigaw si Ancestor Zong na naway umayon ang mga bagay-bagay para rito. Lumipat ang eksena sa loob ng mansyon. Sa loob ng isang silid ay tinanong ni Yanzo si Ranran kung maayos na ba ang pakiramdam nito, na agad namang kinumpirma ni Ranran, nagsabing napakaayos na ng kanyang pakiramdam ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Yanzo na ito ay nasaktan ng husto dahil sa Chi of the Ghost, kaya kahit na maayos na ang pakiramdam nito ngayon, kailangan pa rin itong makarecover ng tuluyan. Sinabi ni Ranran na nung sandaling siya ay iniligtas ni Chen Fan agad nung pinagaling ang lahat ng sakit sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang sakit na nararamdaman ng puso ay nangangailangan ng time upang maghilom. Idinagdag na ang 7 sects ngayon ay pinamamahalaan na ni Xing Anqi, habang yung mga Tridor naman ay pinatay na ni Shu Er. Bukod pa dun, siya ay nagkaroon na ng sapat na oras upang magpahinga. Sinabi ni Yanzo na ang lahat ng iyon ay salamat sa pagdating ni Chen Fan sa tamang oras. Oo, tugon ni Ranran, umano'y iyon ay dumating sa sandaling pinakakailangan nila. Nagtanong kung iyon ba ay umalis na naman, hindi niya na raw nararamdaman pa ang aura nun. Oo, tugon ni Yanzo, umano'y ang taong iyon ay palaging ganito, napakahirap para sa kanila na imit, gayunpaman nilolook forward niya ang muli nilang pagkikita sa hinaharap. Sa kabilang dako naman ay sinalubong si Chen Fan ng Universe Wheel, nagtanong kung natapos na ba ang lahat. Oo, tugon ng ating bida, nagsabing oras na upang tuparin nito ang kanyang pangako. Tumalikod ang Universe Wheel, nagsabing ang lahat ng ginawa nito ay walang saysay, ang tanging paraan lang ay ang will ng universe.
Sumagot si Chen Fan na tama na ang daldal sabay labas sa Tree of Origin nag-release ng Chi ang Universe Wheel patungo rito umusbong, nagsabing narito ang backdoor patungo sa Immortal Realm. Hiyong sambit ni Chen Fan sa kanyang isip hintayin siya nito, at tuluyan ang naglaho. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Immortal Realm sa loob ng isang kubo ay bigla na lang na-teleport si Chen Fan, kung saan nadatnan niya ang isang babaeng humihingi ng tulong hindi ko alam kung kanino, ngunit siya ay tila ba nagdarasal. Maririnig ang paghampas ng isang kamao sa pinto siksigaw nito sa babae lumabas daw ito umano'y kapag hindi ito lumabas ngayon din, wawasakin niya ang bahay nito. Pakiusap sambit ni Six anybody tulungan siya ng mga ito, nang biglang binuksan ni Chen Fan ang pinto. Nagulantang si Six paglingon niya nagtanong kung sino ito nagtanong kung kailan pa ito narito sa loob, subalit sumagot lang si Chen Fan na ngunit ito ay ang siyang nagmakaawang pumunta siya rito. Who the hell are you sigaw ng isa sa labas na pamura ang isa pa shit hindi raw nila maibebenta ang babaeng ito sa mataas na halaga dahil sa lalaking ito, boss tugon ng isa papatayin na lang daw nila ang lalaking ito at magpanggap na ito ay hindi pumunta rito. Okay kung ganun tugon ng leader kung ganun guys patayin daw nila ang lalaking ito. Sumugod ang isa equip ng isang dagger sinabi ni Chen Fan na wala siyang alam kung ano ang nangyayari rito ngunit base sa nakikita niya, ang mga ito ay nakapagpasya na. Agad na sinalo ang dagger gamit ang kanang kamay not bad sambit ng lalaki, sinabi ni Chen Fan na ang bagay na ito ay napakadali lang para sa kanya. Binali ang dagger sabay slash sa leeg ng attacker na pamura kasabay ng kanyang pagbagsak. Inatake ang isa gamit ang kanyang isang kamay sabay tadyak sa isa pa, nagsitakbuhan na ang tatlo iniwan yung isa sumigaw ang leader tinawag sa pangalang Six ang babae nagsabing hintayin lang siya nito umano'y ito ay hindi makakapagtago sa lahat ng pagkakataon. May napansing kakaiba si Chen Fan sambit ni Six tinalo nito ang lahat ng mga iyon. Napatanong si Chen Fan kung ano ang nangyari sa kanyang energy nasaan na ang kanyang energy. Energy pagtataka naman ni Six nagtanong kung ano iyon, ngunit hinawakan lang ni Chen Fan ang kanyang kamay napatanong si Six kung ano ang ginagawa nito oh my god ito raw ay napakalakas, bitawan siya nito. Binitawan siya ni Chen Fan nagtanong kung ito ba ay isang void returning, anong energy anong void returning tugon ni Six nagtanong kung anong nonsense ang pinagsasasabi nito saan daw ba kasi ito nagmula. Napa-contemplate saglit si Chen Fan nagsabing tinalo niya ang mga iyon gamit lang ang kanyang pisikal na lakas at experience walang anumang cultivation techniques, hindi raw ba kaya na ang kanyang cultivation power ay nasuppress sa Immortal Realm na ito. Makalipas ang ilang sandali ay nag-offer ng tsaa si Six well saad niya although ito raw ay napaka-weird, salamat pa rin sa pagligtas nito sa buhay niya. Uminom si Chen Fan napansin niyang ito ay ordinaryong tubig lang, ngumiti si Six nagsabing wala siyang anumang drinks dito bukod sa ordinaryong tsaa ano gusto pa raw ba nito ng isang tasa, yes please tugon ni Chen Fan. Ilang sandali pa ay tumingin sa labas si Chen Fan nagsabing ang lugar na ito ay tila countryside doon sa Earth, ipinikit ang kanyang mga mata't na pag-alamang maging ang kanyang divine consciousness ay hindi niya rin ma-extend. Iminulat ang kanyang mga mata idinagdag na tila siya ay isa na lamang ordinaryong tao sa ngayon, inilabas ang Yuan daw at mula rito ay inilabas yung babaeng demon. Master bati niya gayunpaman bigla na lang may kung anong nangyari sa kanya nakaramdam ng matinding pananakit ng katawan. Bumalik na si Six oh my saad niya isa na namang trespasser tinanong si Chen Fan kung sino ito. Nilapitan ang babaeng demon tinanong kung ayos lang ba ito, pinainom ng tsaa napasukan ng kung anong bagay ang babaeng rabbit demon. Nagtanong si Chen Fan kung saan siya maaaring mag-shower, sumagot si Six na mayroong creek sa banda roon hintayin siya nito kukuha siya ng tubig doon. Hindi na kailangan tugon ni Chen Fan sabay buhat sa rabbit demon, agad na tumalon patungo sa direksyon ng creek. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Six to be honest saad niya, ang taong iyon ay napaka-warm-hearted. Sa creek ay ibinaba ni Chen Fan ang rabbit demon at sinabihang magtiis, yes master tugon ng rabbit demon. Makalipas ang ilang sandali ay hamupa na ang tensyon master saad ng rabbit demon nagtanong kung nasaan sila, nagtanong kung bakit siya nag-suffer ng ganoon katinding sakit. Inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa tubig sumagot na sa Immortal Realm na ito ang lahat ay ipinanganak bilang Void Returning Cultivator, dito siya ay isa lamang ordinaryong tao.
At para naman rito since ito ay lakang pagdating sa cultivation level, ito ay napuwersang mag-adapt sa environment ng agaran. Kung ito ay nabigo ito ay mamamatay at kung ito naman ay nagtagumpay ito ay magiging isa ng void returning level. Ano tugon ng Rabbit Demon sa kanyang pagkabigla? So ang ibig daw ba nitong sabihin siya ay nag-upgrade na patungo sa void returning realm? Oo, tugon ni Chen Fan, umano'y ang katawan nito ay nakapag-adjust na sa environment. Great, tugon ng Rabbit Demon, kung ganun pagbalik niya sa 10,000 Demons Galaxy siya ay hindi na magiging anonymous pa, hahaha, idinagdag na yung mga matatandang nandoon ay nagpapakahirap na i-improve ang kanilang mga skills heart at soul araw-araw. Tiyak na ang mga iyon ay mababalot ng inggit sa kanya pagbalik niya since siya ay naging isang void returning level sa pamamagitan lang ng pagsunod sa master sa lugar na ito. Oo, tugon ni Chen Fan, gayunpaman, ang pagiging isang void returning ay napaka-common lang sa lugar na ito. Idinagdag na doon sa mortal realm siya ay isang immortal emperor na nilolook down ang mga losers, ngunit dito sa environment na ito ang roles ay reverse na. Master Saad ng Rabbit Demon nagsabing ang lugar na ito ay ang siyang pinapangarap ng mga immortal cultivators, subalit bakit daw ba tila ito ay hindi masaya? Tugon ni Chen Fan, idinagdag sa kanyang isip na ang kanyang aim ay ang maabot ang peak ng immortal cultivation, sa ganoong paraan niya lang makakasama sa magpakailanman si Kyong at ngayong nandito na siya, si Kyong na lang ang hinihintay niya. Sila ay mamumuhay ng masaya at mamumuhay bilang ordinaryong couple dito sa immortal realm, napaka-great kapag ka nagkaganon. Inilapat niya ang kanyang kamay sa ulo ng Rabbit Demon, nagpasalamat, nagsabing siya ay natrap na sa lugar na ito kung hindi dahil sa tulong nito. Well Master, tugon ng Rabbit Demon, umano'y para sa kanya ay pleasure ang matulungan ito. Ano raw ba kaya kung palayain na nito yung lahat ng mga mates nila doon sa Yuandao Star upang mas mag-improve pa ang skills nito, ngunit sumagot si Chen Fan na hindi pa ito ang tamang oras para doon. Idinagdag na bumalik na sila, mayroon pa siyang kailangang gawin, na agad namang sinang-ayunan ng Rabbit Demon. Ilang sandali pa ay nakabalik na sila sa bahay ni Six, o bungad niya sa wakas bumalik na ang mga ito, nagtanong kung ayos na ba ang babaeng ito. Lumapit ang Rabbit Demon, nagsabing ayos na siya, idinagdag na gusto niya ng isang tasa ng tsaa, ito raw ay masarap. Sure, tugon ni Six, sabay dampot sa tsaa iniabot, ininom ng Rabbit Demon. Pagkatapos uminom ay nagsabing yung surge ng spiritual energy ay muntik nang pumatay sa kanya kanina nung ininom niya ito, ngunit sa ngayon ang tsaa na ito ay ordinaryong tsaa na lang para sa kanya. Sumabat si Chen Fan, nagsabing mayroon siyang gustong itanong. Sumagot si Six na ang manners nito ay nagpapakita lang na ito ay isang espesyal na individual at since tinulungan siya nito, sasabihin niya ang lahat ng gusto nitong malaman. May ipinakita si Chen Fan, nagtanong kung nakita na ba nito ang bagay na ito noon ito raw ay tinatawag na fairy feather sa kanilang lugar. At minsan naman ay feather life fairy, ngunit hindi niya alam kung ganoon din ba ang tawag ng mga taga rito sa bagay na ito. Tugon ni Six, hindi raw ba't ito ay isa lamang silkworm? So tugon ni Chen Fan, so alam daw pala nito kung ano ang bagay na ito. May itinuro si Six, nagsabing marami siyang mga ganito doon, gayunpaman ang mga iyon ay kulay itim at gray, hindi green na tulad ng hinahanap nito. Idinagdag na maaari niya itong bigyan ng ilan kung gusto nito. Ang tanging kailangan lang nitong gawin ay ang maghintay hanggang sa maging bagong mga kakons na ang mga silkworm, nagtanong kung ayos lang ba sa kanya iyon. Nagtanong si Chen Fan kung yung mga green ba ay rare, oo, tugon ni Six, at kalimitan ng tanging mga mayayaman lang na mga ladies and gentlemen ang mayroong ganon. Idinagdag na nung nakaraang taon ay mayroon siyang pink silkworm, iyon ay naibenta niya sa malaking halaga. Sumagot si Chen Fan na sinasabi nitong yung mga green silkworms ay iilan, ngunit ang mga iyon naman ay maaaring matrade, tama raw ba? Oo, tugon ni Six, umano'y ang kanyang mga silkworms ay mayroong kakayahang mag-produce ng isang rare silkworm bawat taon. Sinabihan ni Chen Fan ang Rabbit Demon na manatili rito at tulungan si Six sa kanyang mga silkworms at siguro hindi nito ang kaligtasan nito. Yes Master, tugon ng Rabbit Demon. Nabigla si Six sa kanyang narinig, tinanong ang Rabbit Demon kung ito ba ay skillful din. Of course, tugon ng Rabbit Demon, sabay demo ng sipa pakiusap, ito raw ay magkaroon ng tiwala sa kanya. Tumalikod si Chen Fan, nagsimulang humakbang paalis, sinabihan ang Rabbit Demon na kapag ka ang bagong mga silkworms ay naisilang na i-contact siya nito agad. Oo Master, tugon ng Rabbit Demon sabay palm.
Pag-alis ni Chen Fan ay nagtanong si Six kung sino ba talaga ang lalaking iyon. Sumagot ang Rabbit Demon na iyon ay ang pinakamalakas na tao sa buong mundo, walang sino man ang mayroong kakayahang iyon ay pigilin, gayunpaman iyon ay isa ring tanga. Sa kabilang dako ay tinanong ni Chen Fan yung entity kung nagising na ba ito o tugon ng entity, ngunit sa ngayon siya ay napaka-broken upang makabalik sa pagiging isang human being. Kaya bilasan na raw nitong tumungo sa kanyang libingan, kailangan niyang mag-retrieve ng ilang energy. Sinabi ni Chen Fan na since siya ay isa lamang ordinaryong tao sa lugar na ito, kailangan niyang maglakad papunta doon, kaya maghintay daw ito. Makalipas ang ilang sandali pagdating nila sa lokasyon sa kamalayan ni Chen Fan ay sinabi ng entity na ang Immortal Realm ay iba kumpara sa hometown nito. Ito ay pinapatakbo ng Central Immortal Residence na siyang nagdi-distribute sa mga enerhiya. Ang mga enerhiyang ito ay mayroong kakayahang i-nourish ang napakaraming mga normal residents na nasa paligid. Ang distance ng mga ito, ang lahat ay decided ng Ming host na nasa loob ng Immortal Residence. Kung ganun tugon ni Chen Fan kung ganun ano ang kailangang pagbayaran ng mga normal residents para sa Immortal Residence, sumagot ang entity na iyon ay hindi na kailangan duty ng mga Immortal Residents na i-distribute ang enerhiya. Tugon ni Chen Fan binibigay nila iyon ng libre, o tugon ng entity umano'y ang ganitong uri ng pagbibigay ng walang hinihinging kapalit ay nagdadala ng kaligayahan sa mga tao ng Immortal Residents. Idinagdag ng entity na ngunit siya ay ipinanganak na taglay ang isang special ability, kaya bakit niya naman daw ba i-devote ang kanyang sarili sa pagdi-distribute ng enerhiya sa mga ordinaries? Ang tanging kaya niya lang gawin ay ang i-ignore ang kanyang pake since wala ng paraan pa upang maibalik sa kanya yung babaeng iyon. So tugon ni Chen Fan, so ito raw ba ang dahilan kung bakit ito ay unsatisfied at gustong wasakin ang Immortal Realm? Correct, tugon ng entity umano'y gusto niyang basagin ang mga fucking rules na ito at palayain ang lahat. Gayunpaman siya ay dinurog ng Ming host at ibinilanggo. Idinagdag kay Chen Fan na ang kailangan lang nitong gawin ay ang tulungan siyang makapaghiganti at basagin ang mga rules na ito, hindi mariing tugon ni Chen Fan. Sinabi ng entity na hindi ito maaaring tumanggi since ito ay nag-sign na ng vow of deity sa kanya, subalit sumagot si Chen Fan na ngunit ang mga kataga nito ay nagbago. Umano'y nung una silang magkita ay sinabi nito sa kanyang ito ay pinatay at dinismembered ng mga evil, ngunit ngayon lumalabas na ito raw pala ay nagsinungaling sa kanya, kaya papaano niya naman daw ba ipagpapatuloy ang pagtupad sa kanilang sinumpaang pangako? Sumagot ang entity na sinimplify niya lang ang ibang bagay, hindi siya nagsinungaling, isa pa nakatulong naman siya, hindi raw ba, ngunit dinurog lang siya ni Chen Fan, nagsabing mas maiging kumalma muna ito, ang kwento nito ay tila ba kwento ng isang fallen angel. Idinagdag na sa realm na ito siya ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao, kaya sa tingin niya siya ay lakang pagdating sa ability upang maisagawa ang gusto nitong mangyari. Mula doon makalipas ang ilang sandali ay mapapansing pinagbihis ni Six ang Rabbit Demon, nagsabing oo ito ay napakaganda, nang biglang may narinig silang ingay sa labas. Thus tiningnan nila ito at ang bumungad sa kanila, binubugbog na naman ni Chen Fan yung mga lalaking nagbabalak na ibenta si Six nung nakaraan. Nagtanong ang isa kay Six kung saan ito nahanap ang lalaking ito, ngunit sumabat si Chen Fan, nagsabing ang pangahas naman ng mga itong mambullshit dito nang paulit-ulit lumayas daw ang mga ito, thus ganoon na nga ang ginawa nila. Master, bungad ng Rabbit Demon, nagtanong kung bakit napakabilis nitong bumalik. Sumagot si Chen Fan na natapos niya na ang kanyang business, idinagdag na titira muna siya rito pansamantala sabay labas ng mga troso, naghanda raw siya ng ilang mga kahoy para sa bago niyang bahay. Nabigla si Six sa kanyang nasaksihan, nagtanong kung ito ba ay isang magician, well tugon ni Chen Fan maybe ito raw ay isang bagong career. Mula doon ay mukhang nakapagtayo na ng bahay si Chen Fan at siya ay nanatili sa area ni Six sa loob ng isang taon. Isang araw ay nagtanong siya kay Six kung bakit wala pa ring mga colored silkworms, humingi ng tawad si Six umano'y nung nakaraan, talagang mayroong at least isang colored silkworm bawat taon, siya ay hindi nagsisinungaling. Sinabi ni Chen Fan na ang gusto niya lang ay ang makuha ang kailangan niya at umalis na wala siyang balak na makilala pa ng mga tao rito. Tumangala at idinagdag na since hindi siya nito hinayaan, siya ay manggugulo rito bilang feedback. Umalangaw ang isang tawa, lumitaw ang isang matanda, sinabihan si Chen Fan na napakatapang naman daw nito upang pagsabihan ang mga gods.
Lord, gulat na sambit ni Sixu saad ni Chen Fan so ito ay pumunta sa kanya ng personal, may inilabas ang matanda umano'y ito ay ang kanyang regalo isang colored fairy feather. So tugon ni Chen Fan so ano ang kailangan nito mula sa kanya bilang kapalit? Sumagot ang matanda na siya ay ang Lord ng Yuhua City maaari siya nitong tawagin bilang Lord, ang outskirt na ito ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Idinagdag na hanggat pangako lang nito sa kanya ang isang bagay maaari niyang overlook ang patungkol sa bagay na ito sabay turo kay Six maaari niya rin dong overlook ang pagkakautang ng family nito sa kanya, ni maaari niya pa itong matulungang rebuild ang lugar na ito o kaya naman hanapan ng bagong bahay na matitirhan doon sa Yuhua City. Ano tugon ni Six maaari siyang makapasok sa city, oo tugon ng matanda hanggat, subalit agad na dumugtong si Six nagsabing ngunit marami na itong naitulong sa kanya kaya ito ay ang siyang magpapasya hindi siya, si Chen Fan ang tinutukoy niya. O sambit ng Rabbit Demon nagtanong kung bago na naman ba ito na naghahanap ng gulo ngunit biglang tinakto ni Six ang kanyang bunganga tumigil daw ito, iyon ay ang Lord ng City. What a beauty sambit ng matanda nang mapatingin sa Rabbit Demon hehe sambit naman ng Rabbit Demon. Sa wakas isang individual na nakaka-appreciate sa kanyang beauty. Agad na lumapit ang matanda nagtanong kung maaari ba itong sumama sa kanya maaari niya ba itong, ngunit agad na pumagitna si Chen Fan nagsabing ito ay pag-aari niya hindi ito maaaring sumama rito at muling nagtanong kung ano ang gusto nitong kapalit doon sa silkworm. May apology saad ng matanda nang biglang kumindat sa kanya ang Rabbit Demon na siyang nagpangisi sa matanda napasabi sa kanyang isip na mukhang ito raw ay mas interested sa kanya na Lord ng City kaysa sa walang-wala na binatang ito, tiyak na magkakaroon siya ng tsansa kapag isinama niya ang mga ito. Naglabas ng invitation nagsabing magkakaroon ng Tsinghua Conference 3 araw mula ngayon sinabihan si Chen Fan na siya ay umaasang tatanggapin nito ang kanyang offer na i-representa ang kanyang city. Idinagdag na kapag ito ay nakaabot sa top 3, kanyang-kanya na yung silkworm. Hatugon ni Chen Fan isang fighting contest, nagtanong kung ito ba ay fight to death. Not really pangising tugon ng matanda gayunpaman, ang kamatayan sa isang laban ay common lang. Master masigasig na sambit ng Rabbit Demon bakit hindi raw ito sumali, matagal-tagal na rin daw magmula nung huli itong lumaban maaari nitong gamitin ng pagkakataong ito upang pagbuntunan ng galit. Alright sambit ni Chen Fan sinabi ng matanda na kung ganun sumama ang mga ito sa kanya sa city, aalis sila kapag natapos na ang mga ito sa paghahanda. Yay sambit ng Rabbit Demon sila raw ay makakapag-sightseeing na, ngunit sinabi ni Chen Fan na hindi sila pupunta doon upang maglaro. Hasambit ng matanda sa kanyang isip habang nakatitig kay Chen Fan, umano'y ang maliligayang araw nito'y malapit nang magtapos eventually ang beauty na ito ay mapapasa kanya. Mula doon ay lumipat ang eksena sa city sa gate ng palasyo ay sinalubong ng pagpupugay ng mga guards ang pagbabalik ng City Lord. Sa loob ay inihatid si Chen Fan ng isang eunuch patungo sa kanyang silid nagsabing habang ang babae namang kasama nito ay doon mag-e-stay sa West Garden. Mayroong ilang dumating na siyang umagaw sa atensyon ni Chen Fan nagtanong ang kalbo kung ito ba yung helper na inimbita ng City Lord, tama yun magalang na tugon ng eunuch. Tumingin ang kalbo kay Chen Fan nagsabing ngunit hindi raw ba't ito ay isa lamang normal na young man, habang nagtanong naman ang isa sa eunuch kung sigurado ba itong marunong lumaban ang isang ito. Mga sir tugon ng eunuch pakiusap kumalma raw ang mga ito umano'y ang lalaking ito ay honored guest ng City Lord, ngunit binigyan lang siya ng isang pektos ng kalbo na siyang nagpatilapon sa kanya. How dare you dagdag pa ng kalbo ang pangahas naman daw ng isang hamak lang na eunuch na tulad nitong pagsabihan sila. Tinulungang tumayo ni Chen Fan ang eunuch it's okay saad niya, iwanan na lang daw siya nito. Salamat Mr. Chen tugon ng eunuch hasabat ng kalbo sinusubukang magpakanice guy IC, ngunit sumigaw lang si Chen Fan na sumugod ang mga ito ng sabay patungo sa kanya umano'y kapag natalo siya ng mga ito siya ay lalaya sa lugar na ito. Hahaha tugon ng kalbo what an arrogant brat agad na sumugod go to hell sigaw niya pa, umatake gamit ang isang suntok ngunit umiwas lang ng bahagya si Chen Fan sabay salo sa kamao, twist at waksi pabalik. Sumugod ang isa mula sa likod ngunit yumuko lang si Chen Fan upang iwasan ito sabay extend ng dalawang kamay sa likod ni Locke, ihinambalo sa sahig na siyang nagpasigaw sa hangal maririnig ang pag-crack ng kanyang buto.
Tigil sigaw ng kalbo muling sumugod ngunit sinalubong lang siya ng isang tadyak ni Chen Fan sumugod uli tumalon, pinaghilamos ng paa. Nagawang maharang ng kalbo ang pangalawang sipa ni Chen Fan ngunit ang sumunod na atake itinuon ni Chen Fan sa tuhod nito, basag ang buto napasigaw sa sakit ang kalbo. You bastard, dagdag niya pa ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ang bagay na ito ay baliwala kumpara sa binabalak gawin ng mga ito sa kanya. Mayroong pumalakpak as expected sambit nito, gaya ng inaasahan mula sa guest ng City Lord. Idinagdag sa dalawa na siya ay nagtataka kung ano ang gagawin ng City Lord sa mga ito dahil sa ginawang pag-injure ng mga ito sa kanyang servant, at pinagtangkaan pa ng mga itong i-injure ang guest na nakatakdang lumaban para sa pangalan ng City Lord. Humingi ng tawad ang dalawa, sila raw ay nagkamali, sumagot ang Young Lord na kumuha ng pera ang mga ito mula sa kanilang manager para sa injuries at lumaya sa lugar na ito na agad namang sinang-ayunan ng dalawa, nagpasalamat. Mr. Chen, dagdag ng Young Lord kay Chen Fan, nagsabing kung siya ay hindi nagkakamali, ito ay bigla na lang sumulpot sa residence ng Rong family isang taon na ang nakararaan, tama raw ba? Tumalikod si Chen Fan, nagtanong kung i-interrogate ba siya nito. Hindi tugon ng Young Lord, siya raw ay curious lang sa isang bagong kaibigan ngunit sumagot si Chen Fan na siya ay walang interest patungkol sa pagkakaroon ng bagong kaibigan. Nagtanong ang Young Lord kung bakit nito tinutulungan ang kanyang ama, ngunit sumagot lang si Chen Fan na doon ito magtanong sabay hakbang patungo sa kanyang silid. Sambit ng Young Lord, what a cold person. Pagsapit ng gabi ay nagdala ng hapunan ang dalawang babaeng servant patungo sa silid ni Chen Fan, gayunpaman, nagtaka sila nang wala silang nadatnan na patanong kung nasaan ito. Lumalabas na nasa bubong pala si Chen Fan, nagko-contemplate. Hiyong saad niya sa kanyang isip, siya raw ay nagtataka kung bababa ang tingin nito sa kanya dahil sa bagay na ito. Still sa ngayon siya raw ay nasa immortal realm na at daw ang kanyang kapangyarihan ay nagregress patungo sa isang mortal, maaari naman siyang magsimula sa wala uli. Hanggat ang deal lang na ito ay matapos na, makukuha niya na ang fairy feather at mare-revive ito doon sa mortal realm nang biglang sumulpot ang Young Lord. Nagtanong kung mayroon ba itong itinatagong mahal na bagay rito, binabalak na hawakan ng ating bida, subalit biglang dineflect ni Chen Fan ang kanyang kamay pakiusap wag daw itong mag-cross sa line. Come on, tugon ng Young Lord, nagsabing ikalma nito ng kahit na kaunti ang kanyang sarili. Gusto ng kanyang ama na ito ay makapasok sa top 3, tama raw ba? Nagtanong kung ano ang ipinangako nun, well kahit na ano pa man hindi na raw kailangang ito ay mag-alala pa ng husto, dahil kahit na magawa lang nitong makabalik ng buhay ibibigay niya ang ipinangako ng kanyang ama rito. Tugon ni Chen Fan, so sinasabi raw ba nitong siya ay mamamatay? Sumagot ang Young Lord na yung mga nakatingin mula sa itaas ay sinasabing ang mangyayaring laban ay hindi fight to death, ngunit ang totoo ay gusto lang ng mga iyong makitang mamatay ang mga tao. Sinabi ni Chen Fan na siya ay sanay na sa mga ganoong bagay. Sinabi ng Young Lord na ito ay nagmula sa mortal realm, tama raw ba? Oo, tugon ni Chen Fan. Sambit ng Young Lord, hindi niya raw inaasahang ito ay aamin ng ganoon lang kadali. Sumagot si Chen Fan na bakit naman daw ba kailangan niyang itago ang patungkol sa bagay na iyon. Idinagdag na siya ay nagsumikap ng husto sa kanyang buong buhay at sa wakas naabot niya na ang tugatog. Mayroon siyang maraming mga disciples ngunit siya ay walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao sa lugar na ito. Nagtanong ang Young Lord kung ito ba ay nanlumo dahil dun sumagot si Chen Fan ng oo kaunti nung unang tapak niya sa lugar na ito, ngunit siya ay ayos na ngayon. Itinuon ng Young Lord ang kanyang hintuturo sa kalangitan, nagsabing sa ilalim ng kakaiba yet pamilyar na kalangitang ito ang kahit na anong bagay ay maaaring mangyari, iyon ay isang kahangahangang pagtatanto. Kumislap, nagpakilala bilang Yuliang ang pangatlong anak na lalaki ng City Lord, gusto niya raw itong maging kaibigan. Gayunpaman sinabi lang ni Chen Fan na siya ay narito lang para sa silkworm, wala na siyang ibang bagay na hinihiling pat kagustuhang matali sa ibang mga tao. Idinagdag na siya ay aalis na pagkatapos ng conference, sabay talon pababa. Napasabi si Yuliang na kung ito ay mayroon lang kahit na anong nais, ito raw sana ay maaaring maging isang individual na yayanig sa buong mundo't maghahatid ng infinite success sa kanilang city, gayunpaman wala, kaya too bad. Makalipas ang ilang araw, isang umaga sa loob ng isang carriage ay sinabi ng servant na ang conference ay idinadaos isang beses bawat 5 taon,
bawat city ay magpapadala ng kanilang mga representatives at ang magiging resulta ay ang siyang magdidetermina sa profit na makukuha ng bawat city. Idinagdag kay Chen Fan na kapagka nakakuha ito ng magandang resulta hindi lang sa makukuha nito ang atensyon ng City Lord, ito rin ay magiging tanyag sa kabuuan ng 10 city. Subalit nagtanong lang si Chen Fan kung ano ang maganda sa pagiging isang aso hindi ganoon ang ibig kong sabihin pautal na tugon ng servant, hindi saad ni Chen Fan umano'y hindi niya ito sinusubukang sisihin siya ay humihingi ng tawad sa kanyang choice of words. Idinagdag na tila siya ay nagiging napakayabang sa puntong ito gagawin niya lang katawa-tawa ang sarili niya. Pakiusap saad ng servant, pakiusap wag daw nitong masyadong e-down ang kanyang sarili ito ay talented at mayroon pang room for growth, labanan nito ang bagay na ito gamit ang dalawang kamay. Tama yung tugon ni Chen Fan nagsabing kailanman ay wala pa siyang ginawang anumang bagay na pinagsisihan niya kaya bakit naman daw siya mag-aalala, hinahangaan niya ang wisdom nito. Sumagot ang servant na iyon ay hindi wisdom siya ay isa lamang hamak na lowly servant, sa kabilang banda ito ay ang siyang hinahangaan niya dahil sa nagawa nitong makuha ang atensyon ng City Lord. Ilang sandali pa ay narating na nila ang destinasyon, bumaba nagpaalam ang servant kay Chen Fan Mr. Chen ito raw ay mag-iingat doon. Iginala ni Chen Fan ang kanyang paningin gaya ng inaasahan sambit niya, ang lahat ng mayroon sa realm na ito ay pamilyar. Maririnig ang samot-saring ingay na nagmumula sa mga tao na patanong ang iba kung magsisimula na ba sinabi ng iba na napakahirap na makakuha ng tiket, mayroong sumagot na syempre dahil ang event na ito ay ginaganap lang bawat 5 taon. Makikita ang pagdating ni City Lord Yu, Lord ng Yuhua City sambit ng isang boses ito raw ay late. Come on tugon ni Lord Yu marahil siya raw ay dumating ng mas huli kumpara rito, subalit iyon ay hindi nangangahulugang siya ay late. Hahaha tugon ng isang City Lord gaya ng lagi ito raw ay napaka-confident, ngunit siya raw ay nagtataka kung magagawa ba nitong matalo ang Lord ng Mihua City sa pagkakataong ito. Sigaw ni Lord Yu nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nito mayroon ding score na kailangang isettle sa pagitan nilang dalawa, nagpigil saglit ang dalawa at bumamba ng tawa ngunit natigilan ng mapansin ang isang mainit na aura. Ito pala ay nagmula sa City Lord ng Mihua City nagsabing maaaring magpatawa ang mga ito hanggat gusto nila, ngunit sa bandang huli ang Mihua City pa rin ay ang siyang mananalo at ang Yuhua City ay ang siyang magko-collapse. Ilang sandali pa ay tumayo si Lord Yu nagpasalamat sa lahat ng mga taong dumalo sa conference na ito umano'y ikinararangal ng Yuhua City na sila ay ang siyang host sa taong ito, inaanunsyo niya ang pagbubukas ng Tsinghua Conference. Idinagdag na ayon sa rules yung nanalo sa nakaraang conference ay ang siyang unang magpapaakyat ng participant, Lord ng Mihua City after yulingon niya. Oo tugon ng babaeng Lord sabay trigger ng command sa kanyang warrior, agad na pumanhik sa stage nagpakilala bilang Ziashi ng Mihua City. Ngayon sambit ng babaeng Lord yung last place sa nakaraang conference which is ang Yuhua City. Ang mga ito raw ba ay ang siyang unang hahamon sa kanila upang makakuha ng mataas na points. Thus dahil dito'y pinapanhik na nga ni Lord Yu si Mr. Yu ang isa niya pang warrior, na agad namang tumalima. Gaya ng inaasahan sambit ng servant take ng kanilang City Lord ang risk para sa highest point, ngunit hindi raw ba't ito ay ang siyang representative si Chen Fan ang tinutukoy niya. Sumagot si Chen Fan na normal lang na magkaroon ng higit sa isang participant, manood na lang daw muna sila. Nice to meet you bungad ni Mr. Yu ngunit sinabi lang ni Zia na siya ay hindi magpipigil kahit na ito ay hindi pagagamit ng sandata, agad na sumugod gamit ang martial arts technique na tinatawag na Rushing Thunder, umatake gamit ang sword technique na horizontal slash ngunit nagawa itong maiwasan ni Mr. Yu tumuntong sa espada. Sumigaw si Zia na bumaba ito sabay waksi muling ginamit ang Rushing Thunder, nagtanong ang servant kay Chen Fan kung sa tingin ba nito mananalo si Mr. Yu. Hindi tugon ni Chen Fan umano'y ito ay walang alam na paraan kung papaano pipigilan ang isang sword attack na hindi niya magawang malapitan ang tanging magagawa lang nito ay ang pagurin ang kanyang kalaban. Mapapansin ang reaksyon ni Lord Yu sa nangyayaring bakbakan sinabi ng servant na kung ganun hindi raw ba't dapat lang na ito ang pinapanhik ng City Lord, sumagot si Chen Fan na walang dapat na ipagmadali. Sinabi ni Zia kay Mr. Yu na sumuko na lang ito hindi siya magpipigil,
muling nag-perform ng sword art umatake daw na gawang mas alaw ni Mr. Yu, ito ay bigla na lang naputol at dumiretso sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Putol ang buntot sigaw ni Zia mapapansin ang pagkabahala ni Lord Yu nagbigay ng utos kay Mr. Yu na sumuko, ganoon na sana ang gagawin niya ngunit sumigaw si Zia ng not a chance. Go to hell dagdag niya pat muli sanang aatake nang biglang mayroong naghagis ng maliit na bato tumama sa kanyang kamay na siyang naging dahilan upang mabitawan niya ang kanyang espada at siya ring naging dahilan upang maituloy ni Mr. Yu ang pagsuko. That's unfortunate saad ng Mihua City Lord sumigaw si Zia kung sino yung nambato ipakita nito ang kanyang sarili. Umakyat si Chen Fan sa stage sinabihan si Zia na sumuko na si Mr. Yu kailangan pa raw ba talaga nitong gawin ang bagay na iyon, pasigaw na nagtanong si Zia kung sino ito. City Lord saad ni Chen Fan introduction please, tugon ni Lord Yu ipinakilala si Chen Fan bilang Mr. Chen umano'y isa sa magre-represent sa kanyang city. Pumalag ang Mihua City Lord nagsabing isang representative lang ang dapat na ipadala ng bawat city bawat round kaya hindi raw ba't ang bagay na ito ay labag sa rules. Hay buntong hininga ng isa pang City Lord nagtanong kung nakalimutan na ba nitong ang nakakuha ng last place nung nakaraang taon ay maaaring magpadala ng 2 representatives. Oo tama nakalimutan niya raw palang ito ay naging City Lord lang matapos na mag-retire yung demented na matandang iyon kaya sa tingin niya forgivable na hindi pa nito alam ang patungkol sa lahat ng rules. Fine tugon ng Mihua City Lord umano'y ang resulta ay hindi rin naman magbabago. Nagkaroon ng saglit na katahimikan nagkatitigan ang dalawa saad ni Zia isinusugal ng Yuhua City Lord ang kapalaran ng kanyang city sa isang hamak lang na young man na tulad nito. Salamat sa compliment tugon ni Chen Fan sa totoo lang pakiramdam niya rin daw siya ay napakabata pa. Hasambit ni Zia what a sweet talker patunay lang na ito ay useless sabay sugod gayunpaman, lumalabas na ito ay after image lang pala ni Chen Fan nasa likod niya na pala ito na siyang labis na ikinagulantang ni Zia. Nagtanong si Chen Fan kung ano pa ang tinatanga-tanga nito agad na dumistansya si Zia, napatanong kung papaano iyon naging posible. Sa kasamaang palad nagtanong lang si Chen Fan kung ano ang silbi ng pag-slash sa hangin, na siyang nagpainis kay Zia. Martial arts nanginginig na sambit niya sabay sugod gamit ang Rolling Thunder Blade nagpakawala ng isang slash, ngunit sa muli ay after image lang ni Chen Fan ang tinamaan niya. Tila nababaliw na si Zia napatanong kung papaano ito naging posible ito raw ba ay isang magic. What's wrong with you dagdag niya pangunit nag-infuse lang ng external energy si Chen Fan patungo sa kanyang palad sabay sampal, sinunda ng isang tadyak sa sikmura na siyang nagpaatras kay Zia na bitawan ang kanyang espada. Sinalo ito ni Chen Fan heto saad niya sabay hagi sa espada pabalik kunin niya raw ito. Sa desperasyon ay paulit-ulit na sumigaw si Zia na sumusuko na siya sa kasamaang palad yung espadang inihagis ni Chen Fan ay naglanding na sa kanyang likod. Patawad saad ni Chen Fan narinig niya raw itong sumigaw na ito ay sumusuko na, gayunpaman siya ay wala ng sapat na oras upang mailigtas pa ito. Si Mr. Chen ay mighty nagagalak na sambit ni Lord Yu maging ang servant ay tuwang-tuwa rin, sumigaw na si Mr. Chen ay nanalo. Rude sigaw ng Mihua City Lord umano'y ang kanyang tao ay sumuko na yet oo sabat ni Lord Yu subalit, wala ng sapat pa na oras si Mr. Chen upang mag-react what a pity. Lord ng Mihua City dagdag niya pa umano'y since sila ay ang siyang nanalo, pakiusap ibalik na nito sa kanila ang buong Yunhe Mountains within 100 miles pati na ang Yunhe Tea Plantation ng kanilang Yuhua City. Sumagot ang Mihua City Lord na wag itong magmadali hindi pa natatapos ang conference, maaari pang magkaroon ng mga variables. Nagtanong si Chen Fan kung iyon na ba lahat-lahat nang biglang umakyat ang isa pang fighter. Nagbigay galang tinawag na newcomer si Chen Fan titingnan niya raw kung gaano ito ka-capable. Agad na sumugod nagpakawala ng isang suntok na nagawa namang maharang ni Chen Fan nagpakawala ng sunod-sunod pang mga suntok, habang nagpatuloy naman si Chen Fan sa pagdepensa. Hehe sambit ng isang City Lord nagsabing ang kanyang burly bear ay hindi na masama tama raw ba, sa kasamaang palad bigla na lang may kung anong tumama sa kanyang pambato na siyang nagpaangat sa kanya sa ere at pagbagsak. Lakda. Nagpagpag ng kamay si Chen Fan nagtanong kung sino pa ang susunod. Ano sambit ng City Lord ang kanyang pambato ay natalo sa isang move lang, muling nagtanong si Chen Fan kung sino pa ang susunod. Kapansin-pansin ang reaksyon ng audience na pasabi sa kanilang isip na ang newcomer na ito ay hindi normal,
Ngunit teka lang, titingnan muna nila ang mga susunod na mangyayari. Sinabi ni Lord Yu sa ibang mga city lords na wag i-delay ng mga ito ang progress ng Chonghua Conference, pakiusap paakyatin na ng mga ito ang kanilang mga fighter sa platform. Tama ang Yuhua City Lord, dugtong ni Chen Fan, wag na silang magsayang pa ng oras. Inanunsyong ang lahat ng mga natitirang fighter ay maaaring sumugod ng sabay-sabay patungo sa kanya. Ano, sambit ni Lord Yuhua sa kanyang pagkagulantang Mr. Chen, sigaw niya, pateka lang. Wow, sambit naman ng servant, nagsabing si Mr. Chen ay napakagwapo. Idinagdag ni Chen Fan na bibilang lang siya ng 3 kapag wala pa ring umakyat. Consider niya nang siya ay ang nanalo sa conference na ito. Teka lang, sigaw ng Mihua City Lord, ano talaga raw bang binabalak nitong labanan ng mag-isa ang lahat? Sumagot si Chen Fan na pinaninindigan niya ang mga binibitawan niyang salita at umano'y kapag siya ang mananalo, automatic na makukuha ng Yuhua City ang first place, ngunit kapag siya naman ay natalo, malaya ang mga itong gawin kung ano ang gusto nila. Mr. Chen, sabat ni Lord Yu, kailangan daw nitong pag-isipan ng mabuti ang patungkol sa bagay na ito ay hindi lamang matter of life and death para rito. Tumayo ang Mihua City Lord, kung ganun saad niya, pakiusap lahat ng mga City Lords magtulungan daw ang mga ito at talunin ang mayabang na ito na hindi binibigyan ng pansin ang talent na mayroon ng bawat city. Nagsimula ng magbilang si Chen Fan 1-2, agad na nagsitalunan sa stage ang natitirang 7 mga fighters. Sinabi ng isa kay Chen Fan na ito ay mahusay sa pakikipaglaban, gusto niya ito, kaya ito raw ay lumuhad sa harap niya at maging kanyang pet. Sinabi ng isa na ang sadistang babaeng ito na nasa likod nila ay napaka-annoying, habang sinabi naman ng isa pa na wag niya na lang itong pansinin pa dahil sa itsura na mayroon ito, tiyak na hinding-hindi ito magkakaroon ng date. Lumalabas na mukhang magkasintahan pala itong dalawa. Wawag mo akong saktan, pautol, na sambit ng isa pang mahiyaing babae habang naglabas naman ng kutsilyo ang isang ito na parabang chef. Bro, saad niya, malamang ang karne raw nito ay masarap. Hayaan itong tulungan niya itong ma-fulfill ang life value na mayroon ito. Idiot, saad ng nakamaskara, everyone, sigaw ng matanda, hindi na raw sila maaaring magsayang pa ng oras, pabagsakin na nila ang mayabang na lalaking ito. Agad na sumugod ang chef gamit ang cross-slash, ngunit yumuko lang si Chen Fan upang iwasan ito, sabay sipa patalikod, na siyang nagpatilapon sa weird na chef. Sumugod yung magkasintahan, "You bachelor, go to hell," sigaw ng lalaki, ngunit sinalo lang ni Chen Fan ang sword attack ng mga ito gamit ang 2 daliri sa magkabilang kamay, sabay twist, hasambit niya gusto ng mga itong palaging magkasama, kung ganun tutuparin niya ang kahilingan ng mga ito. Ano, sambit ng dalawa, napatanong kung papaano ito nangyayari. Tumalon si Chen Fan sa itaas nila sabay flying kick. Hasambit ng nakamaskara, umano'y kumatok ang opportunity, agad na nagdash patungo kay Chen Fan, got it, saad niya't itatorok na ang kanyang dagger. O ganoon ba, saad ni Chen Fan, split seconds ay nagawa niyang masalo ang kamay ng attacker, though ang dulo ng kutsilyo'y nakapagdulot ng hiwa sa kanyang damit. Papaano ito naging posible, sambit ng fighter sa kanyang pagkagulantang, maririnig ang pag-crack ng mga buto sa kanyang kamay kasabay ng pag-apply ng pressure ni Chen Fan. Sinakal siya ni Chen Fan, inangat sabay sipa sa tagiliran na siyang bumasag sa ilan sa kanyang mga ribs. Get lost, saad ni Chen Fan kasabay ng kanyang pagbulagta. Sir, sambit ng sadistang babae, ito raw ay mag-abot sa kanya ng kamay, thus ganoon na nga ang ginawa ng matanda, nagbitaw ng kung anong teknik na nagbigay ng buff sa sandata ng sadistang babae. Okay, sigaw niya sabay witek sa kanyang latigo. Sumugod, sinigawan si Chen Fan na ito ay walang silbi kung hindi niya ito magiging pet, kaya mabulok na lang daw ito sa impyerno. Agad na umatake, tumalon si Chen Fan upang umiwas, mapapansing pumulupot ang dulo ng latigo sa kanang paa ni Chen Fan. Calm down, sigaw ng sadistang babae sabay hila sa latigo, subalit, tinake advantage lang din ni Chen Fan ang pagkakataong ito upang makalapit sa kanya, nagpakawalan ng isang sipa sa dibdib. Sinabi ni Chen Fan na ito ay medyo napaka-stubborn, sabay dampot sa string ng latigo ipinulupot sa leeg, ihinambalos sa sahig na siyang nagdulot upang mawalan ng malay ang sadistang babae. Nagbigay ng lecture si Chen Fan, nagsabing ang mga whip master ay dapat na gamitin ang softness upang i-conquer ang strength, gayunpaman ang ginagawa nitong approach ay pagsasayang lang sa potensyal ng latigong ito. Grabe, sambit ng matanda sa kanyang isip habang nakatitig kay Chen Fan, umano'y ang taong ito ay napaka-formidable,
hindi niya raw ma-imagine kung gaano kalakas ang core strength na mayroon ito. Sinabi ng isa na ang kanilang mga sandata ay nawasak na habang napatanong naman ng babae kung ano na ang gagawin nila. Sa tingin niya raw wala silang tsansang manalo laban sa lalaking ito. Ang isang untamable beast ay isang delicacy, sambit ng weirdong chef naghagis ng 2 kutsilyo. Gayunpaman pasimple lang itong iniwasan ni Chen Fan dumiretso doon sa mahiyaing babae na nag-perform naman ng kung anong teknik upang pigilan ito. Patanong na sambit ni Chen Fan sa kanyang isip deity soul attack, muling sumugod ang weirdong chef sa likod niya nagpakawala ng isang slash. What a pitilingon ni Chen Fan sabay salo dinurog ang kutsilyo, sabay slash sa mata ng weirdong chef napasigaw sa sakit kasabay ng pagtagas ng dugo mula sa kanyang mga mata. Wawag kang lumapit nanginginig na sambit ng mahiyaing babae nang makitang patungo na sa kanya si Chen Fan, gayunpaman sa isang kisap matay nasa likod niya na ito nagpakawala ng isang chop sa batok bagsak ang mahiyaing babae. Tinanong ni Chen Fan ang tatlo kung magpapatuloy pa ba sila sinabi ng matanda na tinatanggap niya na ang pagkatalo. Sinabi ng babae sa isa na sumuko na lang sila na agad namang sinang-ayunan nito. Kung ganun saad ni Chen Fan kung ganun, ang conference na ito ay nagtapos na. Hahahatawa ni Lord Yu Mr. Chen talagang ito raw ay magnificent, Lord ng Mihua City at iba pang mga lords maaari na raw ba nilang pag-usapan ang patungkol sa development direction para sa susunod na 5 taon. Hasambit ng Mihua City Lord tingnan mo raw kung gaano ito ka-proud Lord ng Yuhua City dagdag niya pasabay tayo. Maaaring ito raw ay hindi na siswertihin pa sa susunod na Chonghua Conference 5 taon mula ngayon at umalis na kasabay ng kanyang mga nasasakupan. Ilang sandali pa ay lumapit si Lord Yu. Well done Mr. Chen bati niya, ang lahat ay salamat daw rito, nagawang mamanage at ma-turn ng Yuhua City ang tide dahil dito. Idinagdag na bukod sa napagkasunduan nilang mutant silkworm mayroon pa raw ba itong ibang gusto, maaari raw itong mag-request. Sumagot si Chen Fan na hayaan muna nitong pag-isipan niya, isa pa ang lugar na ito ay hindi angkop para sa diskusyon. Of course tugon ni Lord Yu idinagdag na mamayang gabi siya ay magsiset up ng banquet upang i-celebrate ang great victory nito. Gayunpaman nagbuntong hininga lang si Chen Fan na pahawak sa kanyang dibdib na siyang ipinagtaka ni Lord Yu nagtanong kung ano ang problema. Sumagot si Chen Fan na though kung titingnan siya ay nanalo ng effortless mula sa nangyaring battle, subalit ang totoo matinding enerhiya ang naibuhos niya dun kung kaya kailangan niyang magpahinga kaya siya raw ay natatakot na siya ay hindi makakadalo sa banquet na ihuhold nito para sa kanya. Mr. Chen sambit ni Lord Yu maaari naman daw nilang i-hold ang banquet anumang oras, siguraduhin daw muna nitong maayos ang kanyang sarili. Well kung ganun Mr. Chen pakiusap bumalik na lang muna ito sa kanyang mansyon upang magpahinga at pagkatapos niyang ma-handle ang mga trivial matters rito, susunod siya doon upang bisitahin ito. Nagpasalamat si Chen Fan inutusan ni Lord Yu ang servant na asikasuhin si Mr. Chen wag itong umalis sa tabi nito hindi ito maaaring malingat ng kahit na isang sulyap, ito ay maging matalino na iintindihan daw ba nito, o tugon ng servant. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ng servant kay Chen Fan na kung may kailangan itong anumang bagay magbigay lang ito ng instruction sa kanya, ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi na nito kailangan pang maging nervous tumahimik na lang ito, kailangan niyang i-adjust ang kanyang paghinga. Okay tugon ng servant sabay takip sa kanyang bunganga at makalipas ang ilang sandali, narating na nila ang City Lord's Mansion. Paghakbang nila sa loob ng isang silid ay sinabi ni Chen Fan na kailangan niyang mag-recuperate ng mag-isa hindi na raw kailangang pumirmi pa ito rito, ngunit sabat ng servant subalit sinabi lang ni Chen Fan na hayaan na lang nitong magkaroon siya ng paypat tahimik na paligid iyon na ang best care na maibibigay nito sa kanya. Well tugon ng servant kung ganun sa labas na lang daw siya ng silid nito maghihintay tawagin na lang daw siya nito anumang oras na kailangan nito ng assistance. Alright salamat sambit ni Chen Fan pagsarado ng pinto ay sinabi niyang talagang ito ay napaka-greedy sinusubukan daw ba nitong gawin siyang fighter nito habang buhay, mukhang ang City Lord ang tinutukoy niya. Inilabas ang fairy feather nagsabing ang deal ay natapos na wala na siyang anumang attachment pa sa lugar na ito, sa pamamagitan ng telepathy ay sinabi niya sa Rabbit Demon na aalis na sila.
Hindi ko alam kung papaano ito nagagawa ni Chen Fan, siguro naka-recover siya ng chi doon sa libingan ng entity kaya niya nagagawa ang teknik na ito, well kahit na ano pa man magpatuloy na lang tayo sa kwento. Makalipas ang ilang sandali ay mapapansin ang pagdating ng isang rabbit sa harap ng silid na kinaroroonan ni Chen Fan na siyang nagpabigla sa servant, binuksan ang pinto. Pagbukas niya ay sinabi ni Chen Fan na hindi raw ba't sinabi niya nang kailangan niyang mag-recuperate ng mag-isa, Mr. Chen, tugon ng servant. Umano'y ang rabbit na ito ay bigla na lang lumitaw sa kung saan, siya raw ay nag-aalalang baka ito ay maka-esturbo sa recovery nito. Sumagot si Chen Fan na ito ay isa lamang rabbit, hayaan niya na lang ito, umalis na ito rito. Okay Mr. Chen, tugon ng servant sabay sarado sa pinto. Master, sambit ng rabbit sa pamamagitan ng telepathy, nagsabing mayroong maraming layers ng mga armadong guard sa labas ng silid nito. Sumagot si Chen Fan na alam niya nang gagawin ni Lord Yu ang bagay na ito, inilabas ang Tree of Origin. Idinagdag na hayaan na lang nila ang mga iyon, umalis na sila sa lugar na ito. Thus inactivate na nga ni Chen Fan ang Tree of Origin at ilang sandali lang ay na-teleport sila pabalik sa mortal realm, partikular sa Panggu Galaxy. Ilang sandali pa ay napabuntong hininga ang Rabbit Demon, nagsabing ito raw ay hindi maganda pakiramdam niya ang spiritual energy na narito ay napakanipis, bukod pa dun mayroong mabahong amoy. Well, tugon ni Chen Fan, after all ito ay nanggaling sa immortal realm at ngayon ito ay bumalik na taglay na ang void returning level na katawan. Hahaha, exactly, tugon ng Rabbit Demon. Ngayon siya ay isa ng big shot, nang biglang may napansin si Chen Fan. Ahehe, sambit ng Rabbit Demon, ang mga ito ay nice hindi raw ba, mapapansin ang ilang mga items na nasa kanyang braso, nagsabing ang lahat ng mga ito ay ibinigay sa kanya ng mga asawa ng City Lord. Ang mga iyon ay napakabait sa kanya, binibigyan siya ng mga regalo, at nitinatawag pa siya ng mga iyon bilang little sister, nagsasabing sila ay mamumuhay ng magkasama at harmonious sa hinaharap. Gayunpaman, ang lahat ng mga items na ito ay biglang kinuha ni Chen Fan, nagsabing ang lahat ng bagay na nagmula sa immortal realm ay magiging immortal items pagdating rito sa mortal realm. Sa ngayon ito ay mayroong katawan ng isang void returning level, ngunit ito ay lakang pagdating sa corresponding skills. Hindi nito mahahandle ang mga bagay na ito ay magpapadali lang sa kamatayan nito. Well anyway, tugon ng Rabbit Demon, umano'y ang lahat ng mayroon siya ay pag-aari nito, kaya mas maiging ito na lang ang magtago sa mga bagay na ito. Nag-abot ng isang item si Chen Fan, nagsabing ito ay ang reward nito sa pagsama nito sa kanya sa trip na ito, hindi lang sa ito ay maganda, maaasahan pa. Na-touch ang Rabbit Demon sa kanyang narinig. Salamat Master, saad niya. Naglabas ng piraso ng kanyang consciousness si Chen Fan, nagsabing bumalik ito ng pasekreto doon sa 10,000 Demons Galaxy at ibigay ang bagay na ito doon sa Old Rabbit, alam na nun kung ano ang gagawin. Inilapat ito ni Chen Fan sa noo ng Rabbit Demon at makalipas ang ilang sandali, okay Master, sambit ng Rabbit Demon, nagtanong kung hindi ba ito babalik doon sa 10,000 Demons Galaxy, ngunit sumagot lang si Chen Fan na siya ay tutungo ngayon sa kanyang pinakamahalagang lakad. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Abandoned Star Realm, partikular sa Earth, kung saan makikita ang pagdating ng sinasabing mirror image ni Chen Fan. Siya nga pala, kung nagtataka kayo kung bakit sa tuwing siya ay tungo sa Earth tanging clone niya lang ang pumupunta, iyon ay dahil sa ang Earth ay mayroong barrier na humaharang sa mga cultivators na nasa Transform God level na pataas, na base sa mga nakaraang mga chapters ay isinet up noon ng mga ancient leaders ng 9 great immortal sects upang ma-secure ang seal ng mga deity soul ng mga ancient demons na ibinilanggo nila sa loob ng isang void sa loob ng Earth. Nadaanan ni Chen Fan ang starship ng ilang mga guards, napatanong ang isa kung ito ba ay si Immortal Emperor Chen, sinabi ng isa pa na mukhang ito ay mirror image lamang ni Immortal Emperor Chen. That's good, saad ni Chen Fan, ayaw niya na rong abalahin pa ang mga ito, ngunit inilabas niya ang Yuandao bottle at mula rito'y inilabas niya ang Yuandao planet, inilagay sa tabi ng Earth. Oh my God, sambit ng mga guards, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan, sumigaw ang iba na talagang bumalik na si Immortal Emperor Chen. Sa pamamagitan ng telepathy ay sinabi ni Chen Fan sa mga guards na huwag siyang pansinin ang mga ito'y magpatuloy lang sa kanilang ginagawa.
Hasambit ng isang guard talaga rong ito ay si Immortal Emperor Chen He. Sigaw ng isa sa isang guard, tumakbo raw ito, wag nitong i-upset ang Immortal Emperor. Tumungo ito agad ngayon din sa Baekhyong headquarters, ipaalam sa Sect Master at mga brothers ang patungkol sa bagay na ito, subalit sinabi ng isa na ngunit ibig dong sabihin ng Immortal Emperor lumayo sila mula sa kanya. Sa loob ng Yuandao Planet, habang pinagmamasdan ang 3 piraso ng deity soul sa isang puno, ay sinabi ni Lisa na napakabagal para sa mga deity soul ng mga ito na mabuong muli, buti na lang at ang spiritual energy na mayroon sa lugar na ito ay napaka-abundant, kaya nagagawa niyang maghintay ng kahit ganito katagal. Dama po sa isang sanga ang Golden Crow, so ito raw pala ay bumalik na saad niya, sumagot si Lisa na ngunit hindi naman daw siya umalis. Sinabi ng Golden Crow na hindi ito ang tinutukoy niya, napalingon si Lisa sa kanyang likod. It's you Chen Baekhyun, saad niya ito raw pala ay bumalik na. Idinagdag na tingnan nito ang soul summoning silk na ito ay talagang dahan-daang inaabsorb ang soul fragment ng 3 full na iyon. Huwag daw nitong kalimutan ang ipinangako nitong ire-revive nito ang mga full na ito kapag ka naging intact na ang kanilang mga kaluluwa. Of course, tugon ni Chen Fan. Tinanong ng Golden Crow si Lisa kung seryoso ba ito, ang 3 ito raw ay mga alipin ni Chen Baekhyun, kaya syempre ire-revive nito ang mga ito. Sumagot si Lisa na ngunit kailangan niya raw itong i-remind dahil what if ito ay occupied at nakalimutan na ang patungkol sa bagay na ito. Humakbang si Chen Fan palapit sa punong, itinuon ang dulo ng kanyang daliri sa katawan nito. Pautal na sambit ng Emperor kay Chen Fan, nagtanong kung nagawa ba nito. Oo, tugon ni Chen Fan, nagsabing inilagay niya ang Yuandao Star na ito sa tabi ng Middle Earth ngunit nag-set up siya ng boundary. Ang sino man ay maaari lang lumabas dito, hindi maaaring pumasok. Sinabi ng Golden Crow na hindi raw ba't nagawa lang nitong makabalik sa Star Realm na ito sa pamamagitan ng mirror image nito dahil sa ang cultivation realm nito ay umangat na ng husto. Subalit sumagot si Chen Fan na kailangan niyang bumalik ng personal, kaya gumamit siya ng ilang tricks upang i-suppress ang kanyang cultivation realm. Lumalabas na ang narito pala ngayon ay hindi clone ni Chen Fan kundi siya mismo. Sinupress niya ang kanyang kapangyarihan upang makapasok sa abandoned Star Realm. Sinabi ni Lisa na hindi siya aalis sa lugar na ito, babantayan niya ang 3 fools na ito. Sumagot si Chen Fan na maaari nitong gawin ang kahit na anong gusto nito. So sabat ng Golden Crow, so hahayaan na raw ba siya nitong umalis? Sumagot si Chen Fan na hanggat ito ay hindi natatakot na mahuli at maabsorb ng isang spiritual cultivator, paglipad nito palabas sa lugar na ito taglay ang isang pure soul body, ito raw ay maaari nang umalis. Hatugon ng Golden Crow, nagsabing yung 2 silly little birds ay nasa kanilang seclusion at kasalukuyang nasa critical period ng pagbi-breakthrough, titingnan niya raw muna kung ang mga iyon ba ay magtatagumpay. Tumalikod si Chen Fan, nagsimula ng humakbang paalis, nagsabing well, ang masasabi niya lang ang appearance ng soul body at character nito ngayon ay mas pleasing pa sa mata kumpara sa dati nitong glory. Mula doon ay tumungo si Chen Fan sa Earth, partikular sa isang villa na matatagpuan sa East Hill ng China, kung saan naruroon si Qiyong. Inilabas ang box na kinalalagyan ng fairy feather. Qiyong, saad niya patawad sa pagpapahintay. Nagcast ng isang spell na siyang naging dahilan upang lumutang ang katawan ni Qiyong. Inilabas ang fairy feather, nagsimula sa pagbalot kay Qiyong ng silk. Sinabi ni Chen Fan na nagawa ng maabot ni Qiyong ang Divine Realm bago pa man nangyari ang lahat, kaya ngayon ang kailangan niya na lang gawin ay ang iangat ang katawan nito sa peak level ng Golden Core. Idinagdag na kung gagamitin niya rito ang kapangyarihan ng Thunder Tribulation upang i-remake ang nascent soul nito, maaaring ito ay magising sa pamamagitan ng nascent soul nito at sa tulong ng kanyang wood spiritual energy. Idinagdag na maaari itong mag-recuperate dito sa East Hill pagkatapos nitong gumising, at mula doon ay bibisitahin nila ang mga dating lugar ng magkasama, at then dadalhin niya ito sa lahat ng sulok ng universo. Sila ay maglalakbay ng magkasama. Magmula sa araw na ito sila ay hindi na mapaghihiwalay pa. Sa loob ng silk ay nagkaroon ng kaunting paggalaw, at ang Thunder Tribulation ay nagsimula na. Sinabi ni Chen Fan na ang Thunder Tribulation na ito ay ang tribulation ng pagbi-breakthrough patungo sa nascent realm. Ito raw ay nangangahulugan lang na matagumpay na tinanggap ni Qiyong ang power essence na ibinigay niya.
dinala sa labas ang katawan ni Kyung. Idinagdag na para sa kapakanan ng solidong pundasyon kailangan pa rin itong tanggapin ang thunder tribulation na ito ng personal. Kyung, wag daw itong matakot, walang mangyayaring masama hanggat siya ay narito. Oo, ito raw ay masakit, ito ay malayang magreklamo at pag-alitan siya paggising nito, wag itong mag-alala, susuyuin niya ito. Makalipas ang ilang sandali matapos na tumama ang ilang divine thunder ay nagkaroon ng paggalaw sa loob ng silk, mula sa loob ay pinunit ito ni Kyung, dahan-daang bumagsak. Agad na nagdive pa ibaba si Chen Fan, sinalo ang kanyang minamahal, subalit kapansin-pansing tila ba mayroong hindi tama kung pagmamasdan ang ekspresyon ni Kyung. Kyung, sambit ni Chen Fan, nagtanong kung papaanong, ano ito raw ba ay nakatulog alas, hindi raw ba't napakatagal na nang naging pagtulog nito, iyon daw ba ay hindi pa rin sapat. Mula doon ay dinala ni Chen Fan si Kyung sa isang bukal na mayroong maliit na talon upang paliguan. Kyung, saad niya, nagsabing hindi niya na mabilang kung ilang beses niya nang na-imagine ang muli nilang pagkikita, umano'y na-i-imagine niyang maaaring magkaroon ito ng ilang defects, maging distress, helpless, o kaya naman mawala ng memory at magpanik dahil stranger na ang magiging tingin nito sa kanya, ngunit hindi niya inaasahang sa muli nilang pagkikita ito'y magiging blanko at walang anumang emotional fluctuations. Bakit daw ba ganito? Niyakap niya si Kyung, idinagdag na ito ay ayos lang dahil kahit na ano paman, siya ay magkakaroon ng walang katapusang pagmamahal at pasensya, hindi siya titigil sa paghahanap ng paraan upang maibalik ito sa dati. Mula doon ay dinala na ni Chen Fan si Kyung pabalik sa villa, binihisan, ihiniga sa kama, at habang pinagmamasdan ni Chen Fan ang mahimbing na pagkakatulog ni Kyung ay nakakaramdam din siya ng antok at napagtantong siya ay nakakaramdam ng pagkapagod. Sumapit ang gabi, bilog ang buwan, nagising si Chen Fan, o may saad niya siya raw ay hindi makapaniwalang talagang siya ay nakatulog. Nakaramdam siya ng pagkabahala nang mapansing wala na si Kyung sa kama, ngunit paglingon niya, nakita niyang nasa bintana si Kyung, pinagmamasdan ang bilog na buwan. Tumayo siya, humakbang palapit, nagsabing kasalanan niya, nakatulog siya ng mahimbing kaya hindi niya napansing nagising na pala ito. Kyung, tawag niya, sabay lapat ng dalawang kamay sa magkabilang balikat ni Kyung, sa kasamaang palad ito ay nananatili pa ring blanko, walang ipinapakitang anumang emosyon. Inilapat ni Chen Fan ang dulo ng kanyang daliri sa noo ni Kyung. Kyung, saad niya, mukhang talaga rong mayroong mali rito, ano raw ba kasi talaga ang nangyayari, patawad, ngunit kailangan niya rong tumingin sa kaluluwa nito. Thus nag-perform si Chen Fan ng isang soul-searching technique at sa loob ng karagatan ng kamalayan ni Kyung, nagtaka siya nang makitang tanging white void lang ang narito. Nag-perform ng isa pang technique, nagsabing lumalabas na mukhang ang karamihan sa mga souls at spirits nito ay pag-alagalit, hindi niya ito magawang maibalik. Nag-perform siya ng isa pang technique at nagulantang sa kanyang natuklasan. Napatanong kung papaano ito naging posible, papaanong nangyaring nawawala ang soul at spirit nito. Hinawi ang shot patungo kay Kyung, ibinalik kay Chen Fan na napatanong kung ano ang problema. Hindi raw ba kaya na ang soul at spirit nito ay naglaho na sa paglipas ng panahon, o ito ba ay dahil sa epekto ng fairy feather, o kaya naman dahil sa nangyari doon sa Yuandao Star. Hindi kailangan niya rong kumalma, kailangan niyang manatiling kalmado, chi-check niya muli ang lahat mula sa simula hanggang sa dulo. Lumapit kay Kyung, nagsabing kahit na ano pa man ang mangyari, sisiguruhin niyang ito ay makaka-recover. Mula doon, pagsapit ng umaga ay tumungo si Yai Fei sa villa upang i-welcome ang pagbabalik ni Chen Fan, siya ay agad na pinapasok. Congratulations Immortal Emperor Chen, bungad niya, sa wakas ang ilang taon nitong paglalakbay ay nagbunga na, nagtaka nang mapansin ang ekspresyon ni Kyung. Ano, sambit niya sa kanyang isip, napatanong kung bakit walang reaksyon si Fairy Kyung, hindi naman ito mayabang at aloof, hindi raw ba, pinaupo siya ni Chen Fan. Thus, ganoon na nga ang ginawa ni Yai Fei, nagsabing nung marinig ng lahat ang patungkol sa pagbabalik nito sa kanilang homeland, ang lahat ng mga tao sa Baekhyong ay gusto itong bisitahin, subalit hindi nila alam kung ano ang arrangements at mga plano nito, ayaw nilang maka-esturbo. Nagbuhos ng tiya at idinagdag na therefore siya ay ang siyang unang ipinadala ng Baekhyong upang tumungo rito, after all palagi siyang tumutungo sa lugar na ito. Idinagdag na ngayong nakabalik na si Fairy Kyung, ano na raw ba ang balak nito? Immortal Emperor Chen, gusto raw ba nitong mag-arrange sila ng celebration? Sinabi ni Chen Fan na siguro naman may napansin na itong mali kay Kyung, tama raw ba?
Well, sa ngayon ay nasa stage pa rin daw ng recovery si Kyung. Sumagot si Yifei na sa presensya nito rito tiyak na ang recovery ni Fairy Kyung ay magiging smooth at ito'y agad na makakabalik sa kanyang former glory, ngunit sumagot lang si Chen Fan na muli siyang aalis upang i-rush ang recovery ni Kyung. Sabihin nito kay Ranran na tumungo rito't e-guard si Kyung at ang lugar na ito, habang yung iba naman ay magpatuloy lang sa pag-fulfill sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. Idinagdag na nag-set up siya ng spell formation upang e-channel ang spiritual energy ng lahat ng mga spiritual medicine dito sa East Hill Plains upang makatulong sa recovery ni Kyung. Magmula sa araw na ito wala nang sino man ang maaaring humawak sa kahit na anong damo o kahoy na narito sa East Hill Plains. Oo, tugon ni Yifei. Immortal Emperor Chen. Naiintindihan niya raw, sinabi ni Chen Fan na siguro naman alam na nito kung gaano kahalaga si Kyung sa kanya kaya kung mayroong kahit na sino mang mga ahas na e-test ang kanyang limit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay huwag magpipigil. Immortal Emperor Chen. Tugon ni Yifei. Huwag daw itong mag-alala dahil pagkatapos nung nangyari doon sa Great Jin Immortal Dynasty ang Baekhyun ay sumailalim sa 3 major reorganizations at ito ngayon ay nasa ilalim na ng pamamahala ng 2 sect master sa katauhan ni Luyanzo at Ashu. Siya raw ay naniniwalang ligtas na ang lahat sa lugar na ito ngayon. Sinabi ni Chen Fan na siya ay palaging mayroong tiwala kay Yifei at sa buong Baekhyun kaya sa pagkakataong ito siya ay umaasang hindi na siya muling madidisappoint. Makalipas ang 3 araw isang gabi habang binabantayan ni Ranran si Kyung sa labas ay mayroon siyang napansing atakeng paparating patungo kay Kyung, kaya agad siyang kumilos upang e-deflect ito, maririnig ang sigaw ng isang boses. How dare you, saad ni Ranran. Ang pangahas naman daw ng mga itong mag-break in sa formation ng East Hill Plains. Deserve ng mga ito ang kamatayan. Mapapansing nakapasok na sa gate ang 3 individual. Jiang Churan, saad ng isa nagsabing yung atakeng ginawa nito ngayon lang ay nag-expose sa inner thoughts nito. Jiang Churan dagdag pa ng isa nagsabing ang dream na makuha ang gusto mo ay mare-realize na nito kaya bakit pa ito nag-hesitate. Jiang Churan dagdag pa ng isa sila raw ay mga kaibigan hindi mga kalaban. Idinagdag na si Fang Kyung ay ang siyang humaharang sa lahat ito ay ang siyang nag-o-occupy sa lugar nito kailangan niya itong patayin, tutulungan nila itong maging bukod tangi sa puso ni Chen Baekhyun. O talaga ba pa-sarcastic na tugon ni Ranran? Oo, tugon ng isa. Ano ito raw ba ay hindi naniniwala sa kanilang abilities? Sila ay ang tunay na masters ng Star Realm na ito si Chen Baekhyun at si Fang Kyung ay nasa ilalim lang ng kanilang kontrol. Ewan ko kung ano ang pinagsasasabi ng baliw na ito. Alas, tugon ni Ranran. Hindi raw sa hindi siya naniniwala sa mga ito. Kung ganun, tugon ng baliw, kung ganun dapat lang na ito ay maniwala. Sa kasamaang palad ay bigla na lang kumawala ang isang slash at sa sumunod na eksena, nasa sahig na ang ulo ng baliw. Idinagdag ni Ranran na ngunit ang pinagkakatiwalaan niya lang ay si Chen Baekhyun. How dare you, sigaw ng isa. Mapapansing pinulot ng baliw ang kanyang ulo mukhang muling ikakabit. Sumugod si Ranran nagpakawalan ng sunod-sunod na sword slash na tumama ng direkta sa 3. Ano, sambit ni Ranran, ang mga ito raw ba ay mga kaluluwa? Kung ganun, saad niya sabay infuse ng chi at perform ng isang sword soul attack itinuon dun sa baliw, sumabog. Napabuntong hininga ang isa nagsabing mukhang na-cultivate na raw pala nito ang Sword of Soul Destruction. Ang talent nito ay talagang napaka-extraordinary kaya bakit hindi raw nito sundin ang kanyang puso, bakit ito ay nagsisettle ng ganito? Idinagdag ng isa na tiyak na ito ay hindi inferior kay Lu Yanzo ngunit sumagot lang si Ranran na punong-puno na siya sa mga ito. Tinawag na mga Soong Discord ang dalawa. Muling nag-perform ng isang soul sword attack na siyang ikinagulantang ni Mr. Popo. Jiang Churan, sigaw niya umano'y pagsisisihan nito ang bagay na ito, ang mga ito'y sumabog at naglaho. Napasabi si Ranran sa kanyang isip na mukhang yung mga ancient demons na isinil ni Chen Fan doon sa underground ay gumagawa na ng moves. Idinagdag na hindi naiintindihan ng demonic god na ang tanging gusto niya lang ay ang bantayan ang lahat ng mahalaga kay Chen Fan. Kailanman ay hindi siya nakakaramdam ng pagkakaagrabyado, at kahit na ano pang gawin nitong pag-sow discord sa kanya ay useless. Mula doon ay lumipat ang eksena sa kinaroroonan ni Chen Fan kung saan mukhang natuklasan niya kung ano ang nangyari. Hindi ko alam kung ganoon nga ba talaga, nagsabing ang masasabi niya lang ay salamat, ngayon ang kailangan niyang gawin ay ang hanapin si Yinbai. Habang naglalakbay sa kalawakan ay nagsabing nagawa niya ng ma-check ang lahat ng mga posibilidad at wala siyang nakitang problema.
Ngayon ang kailangan niya nalang gawin ay ang tanungin si Yinbai kung mayroon ba itong ginawa kay Qiyong noon. Ilang sandali pa ay nakasalubong niya ang isang starship at mula rito'y maririnig ang isang boses tinatawag si Chen Fan bilang Immortal Emperor Chen. Lumalabas na ito pala ay si Mei Fu na ngayon isa ng Holy Maiden ng Five Elements Holy Land. Your Highness, saad ng isang servant kay Fu, behave daw nito ang kanyang sarili, habang sinabi naman ng isa pa na i-mind nito ang kanyang manners. Tinawag na miss ni Chen Fan si Fu, nagtanong kung maaari niya bang malaman kung papaanong nangyaring kilala siya nito. O no, sambit ni Fu sa kanyang isip na kalimutan niyang patago lang daw pala ang ginawang pagpunta ni Immortal Emperor Chen doon noon sa Three Friends Mountain, kaya sa mga mata ng iba dapat hindi niya ito kilala. Sumagot ang isang boses nagsabing sino naman daw ba ang hindi makakakilala kay Elder Chen ng True Martial Immortal Sect. Ang lahat ay kilala ang appearance nito at hindi mabilang na mga young girls ang nahulog dito, kaya syempre ito raw ay kilala ni Fu. O tugon ni Chen Fan, so dapat daw pala nag-disguise siya upang makaiwas sa anumang trouble. You must be joke, ang tugon ng boses Elder Chen. Pakiusap, pumasok daw ito sa loob at makipag-usap sa kanya kung free ito. Pakiusap Immortal Emperor Chen, dagdag pa ng 3. Thus bumaba na nga si Chen Fan tumungo sa isang silid, kung saan naroroon ang isa sa mga Holy Lord ng Five Elements Holy Ground na si Holy Lord Muling, isang wood element cultivator. Pakiusap, maupo ka Elder Chen, bungad niya. Holy Lord Muling, tugon ni Chen Fan. Siya raw ay nagtataka kung bakit ito narito. Sumagot si Lord Muling na kailan lang ay isinasama niya ang kanilang Holy Maiden sa pagbisita sa ilang mga sekta at mga holy grounds. Sila rin ay nagkakaroon ng tour sa kabuuan ng Star Realm na ito. Immortal Emperor Chen, sabat ni Fu, nagsabing kakabisita lang nila sa Great Jin Immortal Dynasty, at ngayon sila ay patungo sa Purple Heaven Holy Ground. How dare you, sambit ni Lord Muling kay Fu. Ang pangahas naman daw nitong tawagin si Elder Chen sa ganoong title. Sa tingin daw ba talaga nito iyon ay may kukumpara sa title na Elder ng isang immortal sect? Patawad Elder Chen, saad ni Fu. Sumagot si Chen Fan na wag itong mag-alala, iyon ay isang hamak lang na title, wala siyang pake doon. Umupo at idinagdag na gayon paman, bakit daw ba na ang isang distinguished na holy ground ay bababa ng level? Ang ibig niyang sabihin, bakit daw ba ang mga ito ay nakahandang magkaroon ng friendly interactions sa isang hamak lang na Great Jin Immortal Dynasty? Elder Chen, tugon ni Lord Muling, ito raw ay napaka-modest umano'y kung gusto lang nito ang Great Jin Immortal Dynasty at Baekhyong ay napakadali lang na mapapasama sa hanay ng mga holy grounds. Sumagot si Chen Fan na hanggat sila ay mayroon lang sapat na lakas, maging ito man ay holy ground o immortal sect, para sa kanya iyon ay isa lamang title, hindi kailangang ma-obsessed sila patungkol sa bagay na iyon. Ye Elder Chen, tugon ni Lord Muling, nagsabing napakahirap para sa sino man na ma-realize ang patungkol sa bagay na iyon, talaga rong ito ay beyond ordinary. Sumagot si Chen Fan na mas prefer niyang gawing straight ang mga bagay-bagay at ngayong siya ay nandito na, Holy Lord Muling, maging ito raw ay maging straightforward na sa kung ano ang purpose nito sa pakikipaglapit sa iba't ibang mga sekta at sa kanya. Well, tugon ni Lord Muling, haha Elder Chen, talaga raw palang ito ay napaka-straightforward na tao, kung ganun ay wala na siyang anumang bagay na itatago pa, ang gusto niyang mangyari ay umakyat sa ranks ang Five Elements Holy Ground at muling mapabilang sa hanay ng mga immortal sects. Ha, sambit ni Chen Fan, nagsabing noon doon sa nangyaring conference ilang taon na ang nakararaan ay nagbotohan ang mga immortal sects na i-relegate ang Five Elements Immortal Sect at gawin na lang Holy Ground, ngunit ngayon gusto nitong bumalik sila sa ranks ng mga immortal sects sa pamamagitan ng diplomatic means. Elder Chen, tugon ni Lord Muling, umano'y marahil para sa mga mata nito ang isang immortal sect o holy ground ay isa lamang title, ngunit para sa kanila, ito ay isang status symbol kung saan sila nagre-rely upang makasurvive. Tanging sa pagkakaroon lang ng high-rankang status magkakaroon sila ng tsansang maka-attract ng mga supreme geniuses na siyang magdudulot upang mas mapalago pa at mapalakas ang kapangyarihan ng kanilang sekta. Idinagdag ni Fu na sa nagdaang mga taon ay parami na ng parami ang mga gifted at talented na mga tao ang umalis sa kanilang sekta at tumungo sa ibang lugar para sa kanilang development. Sinabi ni Chen Fan na gayon pa man ang pinakamahalagang bagay para sa mga immortal cultivators ay ang lakas,
So ang kasalukuyang Five Elements Holy Ground daw ba ay mayroon ng sapat na lakas upang muling mapabilang sa hanay ng mga immortal sects? Sumagot si Lord muling na sa lahat ng numero sa universo ang siyam ay ang siyang maximum. Ang kasalukuyang bakanteng immortal sect position ay hindi maaaring maging bakante sa mahabang panahon kaya kahit na ang gap nila pagdating sa lakas ay napakalayo, sila ay mayroon pa ring tsansa. Tugon ni Chen Fan ngunit ang dahilan kung bakit nalugmok sa ganitong estado ang kanilang sekta ay dahil sa pinatay niya ang kanilang dating mga Holy Lords hindi pa naman daw siguro nakakalimutan ng mga ito ang patungkol doon hindi raw ba, ngayon siya raw ay muling magtatanong gusto pa rin daw ba ng mga itong mapalapit sa kanya. Sumagot si Lord muling na ang kanilang dating mga sect masters ay masyadong nagmamadaling maabot ang kanilang goal nilabag ng mga iyon ang paraan ng kalangitan at nabigo sa pag-live up sa kanilang mga responsibilidad, deserve ng mga iyon ang nangyari sa kanila. Naging emosyonal idinagdag na siya na ang nasa posisyon ngayon kaya dapat lang na alamin niya kung ano ang tama sa mali at makipaglaban para sa kapakanan ng kinabukasan ng Five Elements Holy Ground. Well said saad ni Chen Fan sabay palakpak idinagdag na narinig niya mula sa kanilang Holy Maiden na sila ay patungo ngayon sa Purple Heaven Holy Ground, well nagkataon dong matalik niyang kaibigan ang Holy Son doon na siyang Zuan kaya i-introduce niya ang mga ito doon. That's great salamat Elder Chen nagagalak na sambit ni Lord muling idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na base sa kanyang Divine Consciousness of Probang, ang babaeng ito ay hindi nagsisinungaling. Gayunpaman dagdag ni Chen Fan gayunpaman, nagtataka raw siya kung ang mga ito ba ay magiging napakabait upang bigyan siya ng isang tasa ng mainit na tsaa. Oops tugon ni Lord muling humingi ng tawad, inutusan si Mei Fu na gumawa ng tsaa para kay Elder Chen na agad namang sinunod ni Fu. Mula doon ay narating na nila ang teritoryo ng Purple Heaven Holy Ground at pagdating nila sa entrance ng mismong sekta ng Purple Heaven Holy Ground ay sumalubong sa kanila si Yang Zuan. Shen Baixu and my friend bungad ni Yang Zuan kay Chen Fan matagal niya na raw itong hinihintay. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng isang silid, kung saan ipinaghanda ng tsaa ni Yang Zuan ang dalawa. Sinabi ni Lord muling na maaari ba siyang magtanong kung ang Holy Lord ay nasa kanyang seclusion pa rin, sumagot si Yang Zuan ng oo. Idinagdag na ang timing ng pagdating nila rito ay hindi ideal, dahil ang kanilang Holy Lord ay sumalang sa kanyang seclusion kailan lang kaya maaaring matagalan pa bago iyon lumabas mula sa kanyang seclusive cultivation. Idinagdag na bago sumalang ang Holy Lord sa kanyang seclusion ay binigyan siya ng instructions na i-postpone muna ang mga major matters ng pansamantala at siya ay ang inatasan na mag-handle sa mga minor affairs. Mapapansin ang reaksyon ni Lord muling sinabi ni Yang Zuan na lumalabas na mukhang narito ito upang mag-discuss ng mga important matters, tinawag na Holy Lord muling si Lord muling. Oo ganoon nga tugon ni Lord muling, gaya na lamang ng pakikipagsanib puwersa sa Purple Heaven Holy Ground at mag-strive para sa title na Immortal Sect. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na sa silid si Lord muling at ngayoy makikitang lumuluhod si Yang Zuan sa harap ni Chen Fan. Sinabi ni Chen Fan na tumayo ito pumapayag na siya, Chen Baixu ang tugon ni Yang Zuan nagtanong kung talaga bang naiintindihan nito talaga bang ito ay willing, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ang itsura nito ay mas haggard at mas mahina pa kaysa sa nung huli niya itong makita, well maaari niya rong mahulaan ang rason. Idinagdag na nagawa niya nang ma-reclaim ang 10,000 Demons Galaxy, bukod pa dun alam niya na rin ang patungkol sa koneksyon ng mga Greater Demons sa Purple Heaven Holy Ground. Nagpatuloy sila sa usaping ito humingi ng tawad si Yang Zuan at nagbigay ng mga rason, ngunit tinapik lang ni Chen Fan ang balikat ni Yang Zuan at nagsabing alam nito kung papaano siya gamitin hindi raw ba, kaya bakit sinasabi raw nitong hindi siya makaresist. Sasagot sana si Yang Zuan ngunit agad na dumugtong si Chen Fan na hindi na nito kailangan pang magpaliwanag dahil originally ang kanilang interaction ay built mula sa mutual interests. Idinagdag na kung magkakaroon ng maingat na konsiderasyon napakadali lang para sa kanya na patayin ang isang Holy Lord. Meanwhile ito kailangan daw nitong maging Holy Lord at mag-build ng mga alliances at mag-establish ng posisyon sa loob ng hanay ng mga immortal sects. Ang bagay na iyon ay nangangailangan ng 10,000 beses na higit na effort kumpara sa magiging papel niya. Bukod pa doon kailangan nitong protektahan ng unconditionally ang interest ng kanyang Baekhyun kapag ito ay naging isa ng sect master ng isang bagong immortal sect,
all in all ito ay ang siyang higit na makikinabang sa deal na ito. Well kung ganun tugon ni Yang Zuan Chen Baeksyun hindi niya raw ito bibiguin, sumagot si Chen Fan na pinaniniwalaan niya ito. Makalipas ang 3 araw ay tumungo si Yang Zuan at Lord Muling sa isang kabundukan na sakop ng teritoryo ng Purple Heaven Holy Ground. Lord Muling sambit ni Yang Zuan sabay turo sa isang dako umano'y naroon ang seclusion place ng kanilang Holy Lord, pakiusap gamitin daw nito ang kapangyarihan ng kanyang divine consciousness upang tawagin ang kanilang Holy Lord at kapag iyon ay nag-respond, maaari na itong tumungo doon. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Lord Muling sinubukang kausapin ang Holy Lord ng Purple Heaven Holy Ground sa pamamagitan ng kanyang divine sense nagpakilala nagsabing gusto niya itong emit mayroon siyang i-discuss na mahalagang bagay, gayunpaman nagtaka siya dahil tanging death aura lang ang nasisagap niya sa Spirit Mountain na tinutukoy ni Yang Zuan. Ano tugon ni Yang Zuan Lord Muling malamang ito raw ay nagbibiro na siyang nagpainis kay Fu sinabihan si Yang Zuan na ang pangahas naman daw nitong questionin ang kanilang Holy Lord Muling, well saad ni Lord Muling kay Yang Zuan maybe mas maigi raw kung e-check nito ng personal. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Yang Zuan at makalipas ang ilang sandali, umalangaw ang kanyang sigaw. Sinabi ni Lord Muling na sa hindi inaasahan ay bigla na lang namatay ang Lord ng Purple Holy Ground sa kanyang seclusion at walang natira kahit na kaunting piraso man lang ng kanyang kaluluwa what APT. Lord Muling saad ni Fu ito raw ay isang opportunity para sa kanila, hapatanong na tugon ni Lord Muling isang opportunity, sinabi ni Fu na sa vacancy ngayon ng Purple Heaven Holy Ground sa posisyon na Holy Lord, tiyak na si Yang Zuan at ang iba pang mga elders ng Purple Heaven Holy Ground ay magkakaroon ng fierce competition para sa posisyon. Kaya hanggat magkaroon lang sila ng agreement kay Yang Zuan at matulungan iyong makuha ang posisyon, ang Purple Heaven Holy Ground ay magiging kanilang eternal ally. Tugon ni Lord Muling oo iyon daw ay totoo, sa ngayon siya raw ay immerse pa sa paglament sa pagkamatay ng Holy Lord ng Purple Heaven Holy Ground kaya hindi pa pumapasok sa kanyang isip ang patungkol sa bagay na iyon, kaya papaano raw ba nangyaring ito ay agad na naisip ni Fu. Well tugon ni Fu siya raw ay walang emotional attachment sa Holy Lord ng Purple Heaven Holy Ground, ang tanging bagay lang kung saan mayroon siyang pake ay ang patungkol sa pag-secure sa greatest interests ng kanilang sariling sekta. Well done puri ni Lord Muling Mi Fu alam daw ba nito, mayroon siyang mataas na expectations para rito. Sumagot si Fu na ngunit pakiramdam niya raw hindi siya gusto ng Holy Lord Fire Spirit at Holy Lord Golden Spirit, ngunit sumagot lang si Lord Muling na wag itong mag-alala patungkol sa mga iyon ito ay magugustuhan din ng mga iyon sa hinaharap. Samantala sa isang dako naman ng universo sa isang starship ay sinabi ni Chen Fan na sa pagkawala ng demonic powers ng 10,000 Demons Galaxy unexpectedly, ang Holy Lord ng Purple Heaven Holy Ground ay napaka-vulnerable. Maririnig ang pag-growl ng Kunping idinagdag ni Chen Fan na unfortunately, hindi niya nagawang makapag-iwan ng kahit na kaunting piraso man lang ng kaluluwa nun maaari niya sana iyon gamitin upang mag-fabricate ng instructions at direktang ibigay kay Yang Zuan ang posisyon bilang Holy Lord. Well kahit na ano paman, ipinagkatiwala niya na kay Mi Fu ang patungkol sa mga subsequent matters siya raw ay naniniwalang makukuha ni Yang Zuan ang posisyon sa tulong ni Lord Muling. Ilang sandali pa ay inilabas ni Chen Fan yung Galaxy Scroll na ibinigay sa kanya ni Yu Yinbai noon tiningnan, sure enough talaga rong wala na si Yu Yinbai dito. Idinagdag na although sa kasalukuyan si Yu Yinbai ay nasa state na ng 5 Weakening of Grand Immortal ang foundation nito sa Xinwu ay intact pa rin, agad na nag-perform ng isang Xinwu searching technique ilang sandali lang ay mayroon siyang nasagap sa isang direksyon, agad niya itong pinuntahan. Bumaba si Chen Fan sa isang lokasyon partikular sa isang restaurant, kung saan niya nasagap ang aura ni Yu Yinbai. Agad na itinulak ang pinto binuksan, at sa loob ay nakita niya si Long Shuzo. Agad na tumayo lumapit kay Chen Fan nagsabing hindi niya inaasahang magkikita sila rito, what a coincidence. Ilang sandali pa ay umupo na sila sinabi ni Chen Fan na gumamit siya ng secret technique ng True Martial Immortal Sect upang hanapin si Yu Yinbai ngunit papaano raw nangyaring ito ay ang siyang nahanap niya, may kung anong bagay daw ba ito na pag-aari ni Yu Yinbai.
Tugon ni Long Shuzo napasabi sa kanyang isip na mayroong ipinagkatiwala si Yu Yinbay sa kanya na banggit noon na balang araw ay tutungo sa kanya si Chen Baekshun upang i-claim ang bagay na iyon kaya ano raw ba talaga ang bagay na ito raw ba ay pag-aari ni Chen Baekshun o ni Yu Yinbay. Long Shuzo sigaw ni Chen Fan wag daw itong maglihim sa kanya ay oo tugon ni Long Shuzo nagtanong kung mayroon ba itong bagay na ipinatago kay Yu Yinbay. Wala tugon ni Chen Fan nagtanong si Long Shuzo kung mayroon bang bagay na ipinangako si Yu Yinbay sa kanya, wala not at all tugon ni Chen Fan. Sambit ni Long Shuzo kung ganun bakit hindi raw ito uli magtanong sa kanya at sa pagkakataong ito maging mas direct at forceful, natigilan si Chen Fan. Nagtanong kung ano ba talaga ang ibinigay ni Yu Yinbay rito ibigay daw nito sa kanya ang bagay na iyon ngayon din, yun ganoon dapat tugon ni Long Shuzo. Well dagdag niya pa ang bagay daw na ito ay well protected sabay labas dun sa item na ibinigay ni Yu Yinbay sa kanya, nabigla si Chen Fan nang makita si Kyong sa loob ng item, napatanong kung what the hell ang nangyayari rito. Sinabi ni Long Shuzo na hindi niya maipapaliwanag ang lahat gamit lamang ang ilang kataga kaya ito na raw mismo ang tumingin, kumuha ng piraso ng kanyang deity soul at inilapat sa noo ni Chen Fan upang maintindihan nito ang lahat. Nainis ng husto si Chen Fan sa kanyang nakita isinigaw ang pangalan ni Yu Yinbay na siyang nagpabahala kay Long Shuzo nagtago sa mesa calm down sa ad niya pakiusap kumalma raw ito. Tumayo si Chen Fan nagsabing malamang mayroong rason kung bakit ginawa ni Yu Yinbay ang bagay na ito ngunit siya ay natatakot na hindi nun hahayaang mahanap niya ang kinaroroonan nun ngayon, well fine scene sa ngayon ang pinakamahalagang bagay lang para sa kanya ay ang makarecover si Kyong. Ngunit regardless dagdag niya kay Long Shuzo salamat daw sa pagprotekta nito sa soul at spirit ni Kyong, ay tugon ni Long Shuzo you're welcome iyon daw ay hindi big deal. Well kung ganun tugon ni Chen Fan siya raw ay aalis na, teka lang sigaw ni Long Shuzo isama raw siya nito. Tugon ni Chen Fan hindi nga raw nito alam kung saan siya tutungo tapos ngayon sasabihin nitong sasama ito sa kanya. Sumagot si Long Shuzo na ito ay ang kanyang faithful companion ang sumama rito o sundan ito ay beneficial para sa kanya. Sinabi ni Chen Fan na kailangan niyang bumalik sa Middle Earth Star Realm at doon ay kailangan nilang suppress ang kanilang cultivation ano ito raw ba ay willing, ano tugon ni Long Shuzo hindi raw ba't iyon ay ang homeland nito, oo siya raw ay willing ang pag-suppress sa cultivation ay hindi problema para sa kanya sige tumungo na raw sila doon. Thus lumipad na nga sila patungo sa starship sinabi ni Long Shuzo kay Chen Fan na ire-resurrect nito si Fairy Kyong hindi raw ba, maybe maaari raw siyang makatulong. Sumagot si Chen Fan na nagawa niya ng ma-resurrect si Kyong sa ngayon ang kulang na lang ay ang soul at spirit nito kayang-kaya niya na iyong i-handle, hindi niya na kailangan pa ng assistance. Nagpalit ng topic si Long Shuzo nagtanong kay Chen Fan kung alam ba nito. Umano'y mayroong maraming versions patungkol sa love story nito at ni Fairy Kyong na nagsisirculate sa universe ano raw ba kaya kung magkwento ito sa kanya patungkol doon sa magiging paglalakbay nila, hatugon ni Chen Fan so ito raw pala ay isang marites. Sige na saad ni Long Shuzo pampalipas oras lang, come on mag-share daw ito sa kanya. Well sambit ni Chen Fan since pinrotektahan nito ang soul at spirit ni Kyong bukod pa dun kaibigan niya rin ito, sasabihin niya rito ang patungkol sa story niya at ni Kyong sa kanilang dalawang lifetimes. Thus nagsimula na ngang magkwento si Chen Fan at mula doon ay lumipat ang eksena sa isang hindi tukoy na lugar kung saan naruroon si Lady Bing Yao at Yu Yinbay. Sinabi ni Lady Bing Yao na siya ay nagtataka kung nahahandle ba ng maayos nung dalawang little girls ang Bishaw Immortal Sect hasambit ni Yu Yinbay ano ito raw ba ngayon ay nagsisisi na, ano raw ba kaya kung bumalik na lang sila doon upang i-check. Hindi tugon ni Lady Bing Yao umano'y magmula ngayon, ang gusto niya nalang gawin ay ang igugol ang kanyang oras kasama ito at mag-explore sa mga wonders ng universe ng magkasama. Biglang nagliwanag ang singsing ni Yu Yinbay hasambit niya napakaaga naman, nagtanong si Lady Bing Yao kung ano ang nangyari. Wala tugon ni Yu Yinbay sadyang napapahanga lang daw siya sa efficiency ng isang partikular na young folk yun daw ay talagang napaka-extraordinary. Well kalimutan na lang daw nito ang patungkol sa bagay na iyon magpatuloy na lang sila sa pag-enjoy sa unverted spectacle na ito.
Sa kabilang dako naman ay nakarating na sa outskirts ng Middle-earth Star Realm ang dalawa. Sinabi ni Long Shuzu na hindi niya ini-expect na ang journey ng pagmamahalan sa pagitan ni Fairy Qiyong at Chen Baixuan ay punong-puno ng mga twists and turns. Sinabi ni Chen Fan na malapit na nilang marating ang kanyang homeland ngayon suppress na raw nito ang kanyang cultivation, ibaba nito ng mas mababa sa divine level. No problem, tugon ni Long Shuzu, gagawin niya na raw ngayon din. Sa outskirts ng East Hill Plains, China ay sinabi ni Yanzo na sana'y dumating sa lalong madaling panahon si Immortal Emperor Chen upang mapabilis ang recovery ni Fairy Qiyong. Sinabi ni Ranran na ang Dark Forces ay affiliated sa Ancient Demon, though iyon ay nakasil sa underground. Nagagawa pa rin ng makapaghasik ng gulo at wala silang magawa kundi ang maging defensive. Ito raw ay napaka-frustrating. Well, tugon ni Yanzo, after all binigyan sila ng instructions ni Immortal Emperor Chen na huwag kumprontahin ang mga demons ng reckless dahil kapag ginawa nila iyon, maaaring iyon pa ay makapagbibigay ng opportunity sa Ancient Demon na iyon. Gayunpaman nagtaka sila nang bigla na lang tumayo si Qiyong. Sinabi ni Ranran na hindi raw ba kaya na ito ay isa na namang plot ng Dark Forces. Teka lang, sambit ni Yanzo, ang aura na ito. Makikita ang pagdating ni Chen Fan at ni Long Shuzo na ngayon nag-iba na ang itsura dahil sa ginawa niyang pag-suppress sa kanyang cultivation level. Nagsimulang humakbang patungo sa tatlo. Qiyong, bungad ni Chen Fan, ngayon alam niya na raw kung bakit palagi itong tumitingala sa galaxy. Subconscious daw pala nitong tinatawag ang missing piece ng soul at spirit nito. Ngayon dinala niya na raw ang mga ito para rito't agad na nag-cast ng spell upang ibalik ang soul at spirit ni Qiyong sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay nag-collapse si Qiyong, agad siyang kinuha ni Chen Fan, dahan-daang binuksan ang mga mata at tumayo. Fan, sambit niya habang nakaharap kay Chen Fan at agad na niyakap ang isa't isa. Qiyong, saad ni Chen Fan, sa wakas bumalik na raw ito, sa wakas nagtagumpay ito. Salamat, tugon ni Qiyong, salamat daw sa hard work nito. Napaiyak si Yanzo. That's great, saad niya. Sinabi ni Ranran na ngayon sa wakas magkakaroon na sila ng perfect ending. Maging si Long Shuzu ay napaiyak din umano'y napaka-fortunate niya at nasaksihan niya ang sandaling ito. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa loob ng villa kung saan makikitang umiinom si Long Shuzu ng miracle water. Ito raw ay napakasarap. O sambit ni Yaifei, Immortal Emperor Chen, so sinasuggest daw ba nitong hindi sila magkakaroon ng celebration? Bakit naman daw? Idinagdag ni Yanzo na ang resurrection at muling pagbabalik ni Fairy Qiyong ay parehong great news, kaya bakit hindi raw nila ito anunsyo sa buong mundo at magdaos ng magarbong selebrasyon. Sinabi ni Ranran na sa ganito katinding rason maaari rin silang magsagawa ng iba't ibang martial arts competition. Ito ay isang magandang opportunity upang mag-promote ng healthy competition sa loob ng Baekhyong at ma-showcase ang kanilang lakas externally, kaya Immortal Emperor Chen, siya raw ay umaasang i-reconsider nito ang bagay na ito. Yusi, saad ni Chen Fan kay Qiyong, sinasabi niya na nga raw bang ang mga ito ay hindi mag-agree. Sumagot si Qiyong na ngunit sadyang ayaw niya lang daw kasing abalahin pa ang lahat. Idinagdag na kahit nung ang kanyang soul at spirit ay missing pa, siya ay hindi lubusang unaware. Na-appreciate niya raw ang pag-alaga ng lahat sa kanya, kaya gusto niyang magpasalamat. Nako, tugon ni Ranran, wag na raw nitong banggitin pa ang bagay na iyon, after all silang lahat dito ay family. Well, sambit ni Chen Fan kay Yanzo, kung ganun ipapaubaya niya na lang daw sa kanila ang pag-arrange sa celebration habang sila naman ni Qiyong ay mananatili muna rito sa villa pansamantala. Okay, tugon ni Yanzo. Sinabi ni Yaifei na sa wakas mayroon na rong masayang bagay na magpapabisi sa kanila. Habang sinabi naman ni Ranran na umalis na sila ngayon din, marami-rami pa silang kailangang i-arrange. Thus, ganoon na nga ang ginawa ng tatlo. Sinabi ni Qiyong kay Chen Fan na originally gusto niya lang daw sanang mag-spend ng peaceful time kasama ito at dahan-daang alamin kung ano na ang mayroon sa mundong ito ngayon. Don't worry, tugon ni Chen Fan, dahil kahit na maging ito man daw ay calm at secluded place o kaya naman lively celebration, ang lahat ay posible hanggat gusto lang nito. Tila ba tumigil ang oras ng magkatitigan ang dalawa, gayunpaman bigla na lang umubos si Long Shuzo. Ahem, siya raw ay nandito, at least paalisin daw muna siya ng mga ito bago sila maging intimate sa isa't isa. Well, sambit ni Qiyong, actually kanina niya pa raw ito gustong itanong, Fan, illegitimate child daw ba nito ang batang ito? Ano, sambit ni Long Shuzo ay Qiyong, saad ni Chen Fan, hayaan daw siya nitong magpaliwanag,
Hahahatawa ni Qiyong sabay lapit kay Long Shuzo nagsabing siya ay nagbibiro lang alam niya raw na ito ay kaibigan ni Chen Fan, at salamat daw sa pag-guard nito sa kanyang soul at spirit. Hello Fairy Qiyong tugon ni Long Shuzo umano'y congratulations sa resurrection nito, ngunit bakit daw ba isinet up ni Yinbei ang mahirap na sitwasyong ito para sa kanila in the first place? Hindi nakasagot ang dalawa bumaling si Chen Fan kay Qiyong nagtanong kung mayroon ba itong anumang nalalaman, ngunit sumagot lang si Qiyong na paano naman yun magiging posible siya ay nasa malalim na pagkakahimbing sa loob ng napakahabang panahon. Well sambit ni Long Shuzo sa ngayon gusto niya raw munang i-explore ang Star Realm na ito at kapag ang mga ito raw ay nagbalak ng umalis, saka na siya babalik at sasama sa mga ito. Have fun saad ni Qiyong nagsimula ng humakbang paalis si Long Shuzo nang bigla siyang tinawag ni Chen Fan pumunta raw ito kay Yanzo at humingi ng Baekhyun token, nang ang gagawin nitong pag-explore ay maging mas convenient, got it tugon ni Long Shuzo. Paglabas ni Long Shuzo ay agad na niyakap ni Chen Fan si Qiyong Fan baling ni Qiyong kwento raw nito sa kanya ang lahat ng mga hardships na na-experience nito sa journey na ito, sumagot si Chen Fan na maaari naman daw itong sumilip ng direkta sa kanyang kaluluwa. Hindi tugon ni Qiyong mas gusto niya rong ito mismo ang magkwento sa kanya at kwento nito ng dahan-dahan, gusto niyang marinig ang boses nito. Makalipas ang ilang araw bilang pagdiriwang sa malalim na pagmamahalan sa pagitan ni Immortal Emperor Chen at Fairy Qiyong at upang mag-wish na rin ng lifetime happiness para sa dalawa, ang Baekhyun ay nag-hold ng isang splendid ceremony. Sila ay nag-arrange ng mga competitions at iba't ibang activities patungkol sa martial arts, literature, magical arts, alchemy at iba pa ang mga prizes ay napaka-generous. Ang lahat ng mga immortal cultivators ng buong Middle-earth Star Realm ay maaaring mag-participate. Sa himpapawid ay sinabi ni Qiyong na ito ay talagang napaka-lively, ang lahat ay napakasaya. Mabuti raw pala at nakinig sila sa suggestions ni Yanzo at ng iba pa. Sinabi ni Chen Fan na hanggat masaya lang ito idinagdag sa kanyang isip na dinala niya ngayon lang doon si Qiyong upang magbigay galang sa family nito at ang makita itong malungkot ay nagbibigay sa kanya ng uneasiness at sa sinabing ito ni Chen Fan, lumalabas na mukhang matagal na palang patay ang mga magulang ni Qiyong. Agad niyang hinila si Qiyong wag daw itong manood lang mula sa malayo come on experience daw nila ito ng malapitan, ngunit tugon ni Qiyong ngunit ayaw niya rong maka-attract ng atensyon. Agad na itinuon ni Chen Fan ang kanyang palad sa mukha ni Qiyong binago ang anyo, ngayon hindi na raw nito kailangang mag-alala pa. Ngayon tumungo na raw sila doon, mapapansing binago na rin ni Chen Fan maging ang kanyang itsura. Nag-blend sila sa crowd masayang naglibot, habang nakatitig kay Qiyong ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na kung sila ay isa lamang ordinary couple na nasa middle age na ang kanilang appearance ngayon ay napaka-fitting. Ngunit kung sila naman ay mga ordinaryong tao lang, sa ilalim ng samot-saring pressure hindi rin nila makakasama ng ganito ang isa't isa tanging ang lakas lang ang siyang nagmamatter sa lahat. Fan tawag ni Qiyong what's up ano ito raw ba ay naboboard? Of course not tugon ni Chen Fan sadyang siya raw ay nakakaramdam lang ng matinding kagalakan. Pagsapit ng gabi ay agad na nag-dive si Qiyong sa kama grabe ang araw daw na ito ay lubhang nakakapagod. Well tugon ni Chen Fan kaka-revive lang daw nito kaya take muna nito ang kanyang time upang mag-recover at mag-build ng solidong pundasyon marami pa silang oras sa hinaharap. Ano tugon ni Qiyong marami pa silang oras, gayunpaman bigla na lang inilapat ni Chen Fan ang kanyang palad sa ulo ni Qiyong nag-cast ng isang spell na siyang naging dahilan upang ito ay agad na makatulog. Hinumutan siya ni Chen Fan at pagkatapos na magpalit ng damit, tumayo. Mula doon ay tumungo si Chen Fan sa Sacred Land kung saan niya isinil yung Ancient Demon, hasambit ng demon ang pangahas naman daw nitong muling lumitaw rito. Sinabi ni Chen Fan na narinig niyang medyo restless ito lately kaya narito siya upang bigyan ito ng advice. Hahahatawa ng Ancient Demon ano nagpapatawa raw ba ito ano bibigyan siya nito ng advice, idinagdag na ang tanging magagawa lang nito ay ang palayain siya mapapansin ang ilang mga ghost demon sa likod ni Chen Fan. Gayunpaman nagtanong lang si Chen Fan kung ito lang ba ang nakuha nito pagkatapos ng lahat ng ginawa nitong effort sa nagdaang mga taon, hahahatugon ng Ancient Demon ano iniisip daw ba nitong ang revival ng spiritual energy sa Middle-earth Star Realm ay further pa na magsusuppress sa kanya,
Gayunpaman on the contrary ang pag-flourish ng spiritual energy sa lugar na ito ay maaari niya ring magamit sa kanyang advantage, ito ay mas lalo lang na magpapalakas sa kanya. Ngayon Chen Baixuan sigaw niya pa ngayon bayaran daw nito ang price sa foolishness nito. Mapapansin ang pagsugod ng mga ghost demons gayunpaman, nagcast lang ng isang Xinwu art si Chen Fan upang durugan ang mga ito. Mula rito ay nagkaroon pa ng ilang palitan ang dalawa na nagdulot lang upang matrigger si Chen Fan at sa bandang huli, nakapagdesisyon siyang durugan na lang ang ancient demon. Umaga na nang makabalik siya sa silid nila ni Kiyong sambit niya sa kanyang isip wag daw itong mag-alala dahil kahit na anong pagkakamali pa man ang magawa niya makakapagbigay siya ng amends at kung sakaling dumating man ang araw na ang panahon ay maupos na, maghahanap siya ng paraan upang ito ay pahabain pa. Sa kapangyarihang nasa kanyang mga kamay ngayon umano'y natitiyak niyang mababasag niya ang lahat ng mga harang, at malalagpasan ang bawat hadlang. Sa sumunod na mga araw ay nagpatuloy ang dalawa sa pag-enjoy sa selebrasyong inihanda ng Baekhyun sa lahat ng dako sa low-key na paraan at pagkatapos nun, muli nilang binisita ang kabuuan ng Middle-earth Star Realm. Gayunpaman isang araw nung sasakay na sana sila sa starship upang tumungo sa Great Jin Immortal Dynasty, Master tawag ng isang boses mayroong problema. Nagtaka si Chen Fan teka lang ito raw ay boses ng Golden Crow bakit daw ba tila ang boses nun ay mayroong urgency? Nagtanong si Kiyong kung ano ang problema. Sumagot si Chen Fan na nakalimutan niyang sabihin ditong mayroon siyang na-acquire na planeta mula sa kanyang nakaraang trip, come on ipapakita niya raw rito ang planetang iyon. Ilang sandali pa sa Yuandao Planet ay kapansin-pansing hindi mapakali si Lisa nang biglang dumating ang dalawa hey sigaw niya kay Chen Fan bilisan daw nito buhayin na nito yung tatlo ngayon din, sumagot si Chen Fan na kumalma lang ito. Sumigaw si Lisa na paano naman daw ba siya kakalma ang tatlong ito ay hindi na mag-hold out pa ng matagal, hindi niya raw alam kung ano ang nangyayari sa planetang ito ngunit bigla na lang itong nagsisimulang mag-decay. Idinagdag na ang spiritual tree ay dying na at ang kaluluwa naman nung tatlo ay unti-unti na ring nagdi-dissipate. Ano ang mga iyon daw ba ay hindi suited sa environment? Ibalik na raw nito ang Yuandao Star sa Yuandao Bottle o kaya naman dalhin ito sa ibang lugar kung saan mayaman sa spiritual energy. Gayunpaman nagcast lang ng isang spell si Chen Fan upang esil ang bibig ni Lisa dumating ang Golden Crow Chen Baekhyun bungad niya umano'y ang Yuandao Star na ito ay nagdidikay sa napakabilis na paraan bilasan nito immobilize na raw nito agad ang kanyang divine consciousness, at alamin kung ano ang problema. Sumagot si Chen Fan na kanina niya pa iyon ginagawa ngunit hindi niya mahanap ang problema, lalo na sa kung papaano mapapatigil ang pagdikay what the hell daw ba kasi ang nangyayari rito. Umupo si Kiyong nagcast ng isang spell sa lupa well maybe alam niya na raw kung ano ang source ng problema, na siyang ikinabigla ni Chen Fan. Idinagdag na ito ay napakabilis umano'y hindi niya agad na realize na ganito pala ito kabilis, ay nalalayan siyang tumayo ni Chen Fan nagtanong kung what on earth ang nangyayari. Humarap si Kiyong sa kanya inilapat ang kanang kamay sa pisngi ni Chen Fan, nagsabing ang lahat ng nangyayaring pagbabago rito ay dahil sa kanyang resurrection at ang nangyayari sa lugar na ito ay ang siya pa lamang simula. Hindi tugon ni Chen Fan sabay yakap definitely ang resurrection daw nito ay hindi ang siyang dahilan, ino-overthink lang nito ang mga bagay-bagay hindi niya hahayaang sacrifice nitong muli ang kanyang sarili, natitiyak niyang mahahandle niya ang problemang ito. Idinagdag na ang nangyayaring ito ay napaka-suspicious, hahanapin niya raw ang tunay na rason sa ngayon ay doon muna ito manatili sa East Hill upang ito ay maprotektahan ni Ranran at ng iba pa. Fan sigaw ni Kiyong hindi raw nito mahahanap ang sagot hindi nito masosolve ang bagay na ito. Ano tugon ni Chen Fan Kiyong ano ito raw ba ay hindi naniniwala sa kanya, ngunit nagtanong lang si Kiyong kung dala ba nito ang galaxy map. Agad itong inilabas ni Chen Fan nagtanong kung papaano nito nalaman ang patungkol sa bagay na ito, papaano nito nalaman na nasa kanya ang bagay na ito. Idinagdag na nung ito ay puwersahang ibinigay ni Yu Yinbai sa kanya ito ay, sumabat si Kiyong na buksan nito ang galaxy map at malalaman nito ang sagot. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Chen Fan agad na nag-activate ang galaxy map bigla silang napadpad sa kung saang dako ng universo, kung saan mayroong maraming mga magic circles. Ilang sandali pa ay lumitaw ang universe wheel Chen Fan bungad nito ito raw ay nakagawa na naman ng pagkakamali, ngayon aanihin na nito ang kanyang itinanim.
Nagtanong si Chen Fan kung anong trap ang isinet nito para sa kanya, sumagot ang Universe Wheel na hindi siya nagset ng anumang traps o kaya naman nagbitaw ng kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa katigasan ng ulo nito at pagiging single-mindedness. Ang universo ay maaari lang na magkaroon ng isang child of fate at bagong god. Idinagdag kay Chen Fan na originally ang universe ay intended para kay Fang Qiong na maging goddess of benevolence, gayunpaman ito ay nagpadala sa kanyang personal feelings at namatay para rito. Then ito ay ni-rebirth ng universe, ibinigay rito ang control sa buhay at kamatayan, ito ay ginabayan ng universe upang maging future na god of solemnity, gayunpaman maging ito rin ay nagpadala sa kanyang personal feelings at ginustong i-resurrect si Fang Qiong. Noon ay na-anticipate na ni Yu Yinbai ang determination nito na i-resurrect si Fang Qiong, kaya itinago nun ng advance ang soul at spirit ni Qiong, at iyon ay upang madelay ang complete resurrection nito. At ngayon sa sandaling ito at si Fang Qiong ay nagko-coexist na taglay ang napakatinding power of fate. Ang bagay na ito ay hindi kayang i-withstand ng universe, kaya bilang self-preservation, ang universe ay kailangang magpatuloy sa pagbura sa mga tao at mga bagay na mayroong kinalaman sa kanilang dalawa. Idinagdag ng Universe Wheel kay Chen Fan na ang existence ni Fang Qiong sa nakaraang buhay nito at sa buhay na ito ay higit na mas maikli kumpara rito, at ang impact nito sa universe ay napakaliit lang, kaya ang lahat ay magsisimula na ngayon kay Chen Fan. Idinagdag na ang paglitaw ng Yuandao Star, ang kabuuan nito ay dahil sa intervention ni Chen Fan, ito ay nagkaroon ng napaka-pure at napakalakas na koneksyon rito, gayunpaman ito ngayon ay nagsisimula ng mag-deteriorate at ito pa lamang ay ang siyang simula. Subsequently, ang hometown nito ang Great Jin Immortal Dynasty, ang lahat ng mga holy grounds, mga immortal sects, ang 10,000 Demons Galaxy, ang lahat ng naimpluwensyahan ng naging journey nito ay isa-isang magdi-deteriorate. Idinagdag ng Universe Wheel na nung una niya itong tinanong kung ito ba ay nakahandang i-disregard ang kapalaran ng universo para sa resurrection ni Fang Qiong, pinili nitong magpadala sa kanyang personal feelings, at ngayong ang lahat ay unti-unti nang nagdi-deteriorate. Kamusta raw ba ang pakiramdam nito? Sumagot si Chen Fan na ito at si Qiong ay parehong sinabing ang nangyayaring ito ay ang siya pa lamang simula. Indeed, tugon ng Universe Wheel, dahil eventually ang buong universo ay tuluyang mawawasak hanggang sa ito at si Fang Qiong na lamang ang matitira. Ang lahat ng bagay na umiiral sa unibersong ito ay maglalaho. Maaari naman daw itong mag-indulge sa kanyang personal feelings ng walang restraint, ngunit sa tingin daw ba nito matatanggap ni Fang Qiong ang outcome na ito? Sumagot si Chen Fan na hindi. Idinagdag na si Qiong ay napaka-gentle, tiyak na pipiliin nung i-sacrifice muli ang kanyang sarili upang tumigil ang paglala ng sitwasyon. Idinagdag ni Chen Fan na si Qiong ay tama, dahil paano niya naman daw ba mahahanap ang source ng problema kung siya mismo ang problema? Umano'y sa kanyang buong buhay ay ipinursu niya ang kapangyarihan upang i-compensate ang lahat ng kanyang mga regrets, ngunit sa bandang huli mauuwi lang pala sa dead end. Ito raw ay napaka-ridiculous. Kinakausap na ni Chen Fan ang kanyang sarili umano'y sa lahat ng ups and downs ng buhay niya na ito, at doon sa nakaraan ano raw ba talaga yung hinahabol niya, ano yung hinahanap niya. Biglang lumitaw si Qiong, nagsabing wag itong maligaw, wag itong madespira. Ang mga tanawing nakita nila sa journey na ito, mga pinrotektahan, mga dinurog, mga lugar at bagay na in-explore, iyon ay ang kahulugan ng kanilang eksistensya. Pinaharap si Chen Fan, inilapit ang mukha sa isa't isa, idinagdag na hanggat ang kanilang mga puso'y magkasama, sila ay hinding-hindi magkakahiwalay. Itinulak palayo si Chen Fan, kaya Fan dagdag niya wag na raw muli itong sumugod sa hardships para sa kanya sa hinaharap, alagaan nito ang kanyang sarili, paalam. Hindi sigaw ni Chen Fan, tumigil daw ito, hindi niya hahayaang isakripisyo nitong muli ang kanyang sarili. Fan dagdag ni Qiong, marami-rami na raw siyang nasabi, hindi pa rin daw ba nito naiintindihan? Oo, naiintindihan ko, tugon ni Chen Fan sabay hawak sa kamay ni Qiong at cast ng isang spell. Ano, sambit ni Qiong sa kanyang pagkabigla, nagtanong kung ano ang ginagawa nito, bakit nito inilipat sa kanya ang buong cultivation nito. Sumagot si Chen Fan na hindi lang cultivation kundi pati na rin mga treasures, opportunities at memories, ibinigay niya na rito ang lahat ng mayroon siya. Idinagdag na kung hindi niya mababago ang rules, kung gayon siya mismo ay ang siyang magsiset ng rules. Since ang universe na ito ay hindi matolerate ang pagko-coexist nilang dalawa, kung gayon siya ay aalis at lilikha ng bagong universo.
Inu-nurture niya ito gamit ang Tree of Origin na nakaugat na sa loob niya, gagamitin niya ito upang makahanap ng isang ideal realm. Lumapit kay Kiyong, inilapat ang dalawang kamay sa magkabilang pisngi, idinagdag na habang isinasagawa niya iyon, kailangan nitong i-fulfill ang destiny nito sa unibersong ito hanggang sa ito ay makahanap ng isang qualified na successor. Kung ganun tugon ni Kiyong, kung ganun hihintayin niya ang araw na kukunin siya nito. Sa huling pagkakataon ay naglapat ang lobby ng dalawa at mula rito'y bumalik ang eksena sa Yuandao Planet, kung saan nakatingala sa kalangitan si Kiyong, naglaho na si Chen Fan.